25 taon na ang nakalilipas, ang hindi mabilang na mga naglalakihang nilalang ay biglang nagpakita sa buong mundo na may napakalaking anyo na sumire sa lahat ng bagay sa kanilang landas, at tinawag sila ng mga tao na mga dragon. Hindi nagtagal, nagsimulang makita ng sangkatauhan ang mga batang ipinanganak na may kapangyarihan ng mga dragon, at tinawag silang D. 3 taon na ang nakalilipas, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Isang napakalaking dragon ang sumulong kay Mitsuki, at ginamit ng batang babae ang kanyang kapangyarihan ng dragon para labanan ito, ngunit nabigo siya. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yu, may sinabi sa kanya, pagkatapos ay lumakad pasulong upang harapin ang deformed dragon. Isang napakalaking kapangyarihan ang lumabas mula sa kanya, at si Mitsuki, na nakatayo sa likuran, ay pinanood ang kanyang kapatid na may luha sa kanyang mga mata. Natapos ang flashback, iminulat ni Yu ang kanyang mga mata, at siya ay nasa kakaibang lugar na ngayon, mapuputing buhangin at lunti ang halaman, na may ingay ng mga alon ng karagatan sa di kalayuan sa isang malaking isla. Dito, hindi niya inaasahang nakasalubong si Ares na naliligo sa dagat at hindi sinasadyang nakita niya ang ganap na walang damit na katawan nito. Napagkamala ni Ares na si Yu ay isang walang galang at sumigaw, tinawag ang kanyang kapangyarihan para salakayin siya. Gayunpaman, sa kasamaang palad, hindi siya bihasa sa paggamit ng kanyang mga kapangyarihan at sa gayon ay sinaktan ang sarili. Ang mga alon ay humahampas ng mataas, na inihagis siya sa dalampasigan. Habang walang malay si Ares, aksidenteng nakita ni Yu ang emblem ng dragon sa kanyang katawan. Bilang isang maayos na sundalo, inalis ni Yu ang kanyang military coat at tinakpan siya, tinulungan siyang itago ang kanyang katawan. Nang magising siya, akala pa rin ng dalaga ay walang galang si Yu dahil, sa Midgar Island, wala pang lalaki. Upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ipinakita ni Yu ang kanyang aktibong tungkulin sa militar na pagkakakilanlan mula sa Nifel at ipinakilala ang kanyang sarili. Nagulat si Ares na kasing edad niya ito, parehong 16. Napakagalang ni Yu, initalikod ang mukha para hintayin si Ares na magsuot ng damit. Ngunit imbes na magsuot ng sarili, nagpakilala si Ares habang suot ang coat ni Yu. Nang gusto niyang bawiin ang kanyang coat, nagsimula siyang maghinala sa kanya bilang isang walang galang, binawi ito para lang maamoy ang amoy ng kanyang katawan, at sa gayon ay pinagalitan niya siya ng malakas. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang babae na may apelyedong Manob kay Yudo, na bumabati sa kanya pagkatapos ng 3 taong paghihiwalay, na ikinagulat at nagtataka ni Ares. Sabay silang tatlo at bumalik sa paaralan. Binigyan siya ni Mitsuki ng school uniform at ipinaliwanag niya na dahil nasa isla siya, kinailangan ni Yu na mag-enroll sa kanilang academy. Ang Midgar ay palaging isang all-girls school, at siya ang pinakaunang lalaking estudyante nito. Bago pumasok sa silid-aralan, si Yu ay pinatawag ng privado ni Haruoka, ang homeroom teacher ng klase na Brunhild. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang koronel, ang namamahala sa utos ng Midgar, at sinimulan niyang subukan kung gaano ang alam niya. Sa paikot-ikot na tanong at sagot ng dalawa, unti-unting nabubunyag ang ilang sikreto. Ang Midgar Island ay dating kampo ng bilangguan para sa di na nakuha ng Nifel. Ngunit nang tanggapin ng lipunan ang di, ito ay ginawang isang akademya sa ilalim ng autoridad ng Sugar. Ang kasalukuyang layunin ng Midgar ay gamitin ang kapangyarihan ng di upang makinabang ang lipunan, tulad ng pagmaterialize ng mga dark powers sa mga bihirang mapagkukunan at paggamit sa kanila upang labanan ang mga dragon. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Haruoka, si Yu ay pinangunahan ni Mitsuki, ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ang Student Council President ng Midgar, upang ipakilala sa buong paaralan. Ang mga estudyante ay labis na na-curious kay Yu, nagulat na siya ay isang lalaki at isa ring di. Pinaalalahanan ni Mitsuki ang lahat na huwag magdiskrimina ayon sa kasarian, ngunit alagaan at protektahan ang isa't isa. Siyempre, kung si Yu ay magdulot ng gulo, kahit bilang kapatid ng Student Council President, mabigat pa rin ang parusa sa kanya. Pagkatapos ng pagpapakilala, sinabi sa kanya ni Mitsuki na dahil na-assign si Yu sa kanyang klase, sasailalim siya sa Dragon Communication Training at dapat siyang mag-ingat at huwag magkamali. Pagpasok sa klase, muling ipinakilala ni Haruoka si Yu sa lahat. Ngunit hindi nagustuhan ni Liza si Yu,
tumanggi siyang tanggapin ang pagtanggap ng isang lalaki at inakusahan si Mitsuki ng pag-abuso sa kanyang awtoridad na dalhin ang kanyang kapatid sa paaralan. Gayunpaman, sinabi ni Mitsuki na ito ay isang patas na desisyon pagkatapos ng tamang pamamaraan at opisyal na pagsisiyasat. Itinaas din ni Yu ang kanyang kamay upang patunayan na dala niya ang sagisag ng dragon, na nagpapakita na siya ay isang D. Pagkatapos ay hiniling ni Liza na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa lugar, at sumang-ayon ang mga kaklase. Hindi nag-atubili si Yu na ipakita ang kanyang lakas. Ang dark matter ay isang substance na maaaring mabago sa maraming bagay at phenomena, at lahat ng D ay maaaring makontrol ito. Ginawang baril ni Yu ang madilim na bagay sa kanyang kamay na may kakayahang magpaputok ng mga totoong bala. Hindi maintindihan ni Arella kung bakit niya gagamitin ang kanyang kakayahan upang lumikha ng isang bagay na walang silbi, at ipinaliwanag ni Haruoka na sa Midgar, ang kaaway ay hindi tao, kaya ang paggamit ng mga baril ay hindi magiging epektibo. Bago simulan ang aralin, sinabi ni Haruoka kay Liza na ilista ang lahat ng mga species ng dragon na nakumpirma hanggang ngayon, na maginhawang ipagkalat din ang kaalaman kay Yu. Ikinonekta ni Liza ang kanyang telepono sa screen sa board at nagsimulang sumagot. Ang mga dragon na nagpakita ay kinabibilangan ng itim na dragon na Brola, puting dragon na Leviathan, pulang dragon na Basilisk, asul na dragon na Hecate Kira, gintong dragon na Fres, berdeng dragonel, at lila na dragon na Kraken. Ang kanilang susunod na target ay ang pulang dragon na Basilisk, na ang shell ay kasing tigas ng brilyante, kaya magiging ganap na walang silbi ang baril ni Yu. Mababa ang tingin ni Liza sa kakayahan ni Yu, ngunit hindi pinansin ni Mitsuki ang puot nito habang direktang nagsalita si Ares para ipagtanggol siya. Sinabing isa na si Yu sa mga kasama nila at hindi na siya naabala sa nakakahiyang pangyayari noong umagang iyon. Gayunpaman, ang mapurol na katapatan ni Ares ay nagpaisip lamang sa lahat na si Yu ay isang kasuklam-suklam na tao, isang mantsa na hindi maalis kahit na tumalon siya sa isang ilog. Lumipat ang eksena sa training room. Nagtaka si Yu kung bakit ito itinayo sa ilalim ng lupa, at ipinaliwanag ni Ares na ang nabigong materialization ay maaaring magdulot ng nakakasawi na pagsabog. Kaya, ito ay itinayo sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang mga aksidente sa material na pagsabog. Gayunpaman, ang higit na ikinabahala ni Yu ay si Ares mismo, dahil sa pagsabog sa ilalim ng dagat kaninang umaga, at natuklasan din niya na ni minsan ay hindi ito matagumpay na nagmaterialize. Dahil first time niya sa practical class, umupo si Yu sa observation room. Nagsimulang magbago ang bulwagan ng pagsasanay, at nirepaso ni Haruoka ang mga aralin para sa iba habang tinuturuan si Yu. Sa pamamagitan ng pagbabago ng madilim na bagay sa hangin, maaari silang lumipad sa kalangitan. Upang matulungan ang kanilang pagsasanay, ginawa ni Mitsuki ang madilim na bagay sa hugis ng brilyante tulad ng pulang dragon na Basilisk. Matapang na ipinahayag ni Liza na ipapakita niya kay Yu ang pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan. Nagpatawag siya ng isang sibat ng enerhiya, kahit na hindi isang tunay na sibat. Ipinaliwanag ni Haruoka na sa pamamagitan ng pagbabago ng hugis nito, ang ibabaw nito ay naging materyal, ngunit 99% nito ay madilim pa rin. Ang sibat sa kamay ni Liza ay nagpakawala ng malakas na pagsabog ng enerhiya, na agad na nabasag ang brilyante. Ang sumunod na nagpakita ay si Feria, na nagpatawag ng magic book at inatake ang Diamond Red Dragon na Basilisk gamit ang isang malakas na compressed air bullet. Nabanggit ni Haruoka na ang mga babae ay hindi nag-iisip ng mga bagay tulad ng mga totoong bala sa panahon ng materialisasyon at ang naisip nila ay magic. Nagpatawag si Maria ng isang napakalaking martilyo at binasag ang brilyante na katawan ng halimaw, na nagpapadala ng mga tipak na lumilipad kung saan-saan. Pinatawag ni Liza ang hangin upang tipunin ang mga pira-piraso. Si Arella naman ay gumawa ng isang higanteng kalasag upang harangin sila, habang si Mitsuki ay nagpatawag ng busog na nagpaputok ng isang napakalakas na araw ng enerhiya, na ganap na nawasak ang brilyante na pulang dragon na Basilisk. Iyon ay kung paano nagsanay ang mga babae para sa labanan laban sa mga dragon. Ipinaliwanag ni Haruoka na ang mga dragon ay nagpapakita sa maraming lugar ng sabay-sabay dahil naghahanap sila ng di na tugma sa kanila. Ang bawat di ay may marka sa kanilang katawan, at kapag nakatagpo sila ng isang dragon na may katugmang compatibility, ang marka ay magbabago at ang di ay magiging katulad na dragon.
Ang katotohanang ito ay nakumpirma ng mapaslang nila ang Purple na Kraken, dahil napilitan silang tapusin ang isang kasama na naging dragon. Pagkatapos, binago ang pangunahing layunin ng Midgar. Ang lugar ngayon ay nagsilbing kuta para protektahan ang di na tinutumbok at para harapin ang mga dragon sa daungan. Ang huling nagsasanay ay si Ares. Nagpatawag siya ng medyo cute na magic staff, bumubulong na gusto niyang maglunsad ng meteor, ngunit nabigo ito. Nahulog ang dark matter at sumabog ng malakas. Nang makita ito, tinawag ni Liza ang hangin upang saluhin si Ares at tulungan siyang makalapag ng ligtas. Bagamat nabigo siya, nasa kanya pa rin ang diwa ng hindi pagsuko. Nang matapos ang klase, kinausap ni Yo si Ares. Sa halip na palakasin ang loob niya, tahasan niyang naisip na kahit anong pilit ni Ares, mabibigo pa rin siya dahil paulit-ulit niyang inuulit ang parehong pagkakamali sa halip na itama ito, at ang mga taong tulad niyan ay maagang masasawi. Sa ilalim ng matangkad na paglubog ng araw, naging curious si Yo kung bakit siya nagsisikap ng husto. Sinabi sa kanya ni Ares na isang taon na ang nakalilipas, sa isang paglalakbay sa barko kasama ang kanyang pamilya, siya lamang ang nakaligtas matapos salakayin ng puting Leviathan. Hindi niya sinubukang maghiganti, ngunit dahil gusto niyang lumaban para protektahan ang iba. Kinagabihan, bumalik ang dalawa sa dormitoryo. Nataranta si Ares dahil mas maganda ang pakikitungo ni Yu sa kanya kaysa sa iba, at gusto niyang mas makilala siya at gusto rin niyang maunawaan ang nararamdaman nito. Gayunpaman, nakita lang siya ni Yu bilang isang nakababatang kapatid dahil kahawig niya si Mitsuki sa maraming paraan. Pero hindi si Ares ang tipong madaling sumuko at gusto niyang mapalapit kay Yu. Nang magtapat na sana siya ng kanyang nararamdaman, biglang tumunog ang alarm, na nag-aanunsyo ng Level C alert, puting dragon. Iniisip ni Yo kung delikado ba ang Level C, pagkatapos ay nakita niya si Ares na nakahawak sa kanyang tiyan, itinatago ang marka na nagsisimula ng magbago. Sa command room, nakatayo si Haruoka sa harap ng screen ng alarma, na nagpapakita na wala pang 48 oras, darating ang puting Leviathan sa Midgar. Sa sandaling ito, bumalik si Yu sa kanyang silid, biglang nakita ang kanyang computer na nagpapakita ng isang papasok na tawag mula kay Major Lucky. Balak sanang kontakan ni Lucky si Yu kanina, pero malakas ang security ng Midgar kaya medyo natagalan siya. Inihayag ni Lucky kay Yu ang isang paraan upang puksain ang mga dragon, na kung saan ay upang alisin ang di na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbabago, at kailangan ng organisasyon ng Nifel na magtrabaho si Yu sa mga anino para sa kanila. Hindi sumang-ayon si Yu sa ganitong malupit na pamamaraan. Tahimik na nagbanta si Lucky na kung hindi makikipagtulungan si Yu, kailangan nilang gumawa ng iba pang mga hakbang. Sa puntong ito, 46 na oras na lang ang natitira bago dumating ang puting dragon. Kinaumagahan, tinipon ni Mitsuki ang lahat sa auditorium upang ipahayag ang paparating na pagsalakay ng puting dragon. Ito ang pangalawang pagkakataon na magpapakita ito. Sa huling pagkakataon, pagkatapos ng pagpapakita nito, nagdulot ito ng pagkawasak ng barko na ikinasawi ng maraming tao. At ngayon, sa loob ng 33 oras, makakarating ito sa Midgar. Ang abnormal na pagbabago ng kurso nito ay kahawig ng panahon kung kailan nagpakita ang Purple Kraken. Inutusan ni Mitsuki ang lahat na kung nakita nilang nagbago ang kanilang emblem, kailangan nilang magulat kaagad. Kahit na may umaakit sa puting Leviathan, lalaban pa rin sila para protektahan ang babaeng iyon. Si Yo, nakaupo sa ibaba, ay biglang naalala ang eksena kagabi, na makita si Ares na nakahawak sa kanyang tiyan na parang may itinatago, at ngayon ay hindi siya nakarating sa assembly hall. Naging balisa si Yu at tinanong ang lahat kung nasaan si Ares, ngunit walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Matapos maghanap kung saan-saan, natuklasan ni Yu si Ares na nakatayo sa rooftop ng paaralan, na tila walang ingat na intensyon. Gayunpaman, nais lamang ni Ares na pakalmeyan ang sarili. Hiniling ni Yu na makita ang kanyang emblem upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Itinaas ni Ares ang kanyang damit upang ipakita sa kanya ang marka at inamin na isinasaalang-alang niya ang skydiving ng walang parachute, ngunit natatakot siya sa kasawian. Sa pag-unawa sa kanyang takot, tiniyak sa kanya ni Yu na walang aalis sa kanya, at lalaban sila para protektahan siya sa lahat ng paraan. Gayunpaman, natatakot pa rin si Ares. Kung ang puting dragon ay makalusot sa huling linya ng depensa, hindi niya magagawang wakasan ang kanyang sariling buhay.
Magiging dragon siya at sasaktan ang lahat, na isang bagay na hindi niya gusto. Nangako si Yu kay Ares na hindi siya magiging dragon. At kung mangyari man ang pinakamasama, siya mismo ang wawakas ng buhay nito basta't maniwala ito sa kanya at magtiwala sa lahat. Natarante si Ares, mapagkakatiwalaan kaya niya si Yu. Sinabihan siya ni Yu na huwag mag-alala dahil siya ang pinakamalakas na assassin sa mundo. Sa wakas, nagpunta si Ares upang magulat sa paaralan dahil nakumpirma na ang kanyang emblem ay nagbago ng kulay. Ang level C alert ay itinaas sa level A. Noong panahong iyon, may mga 30 oras at 30 minuto pa bago dumating ang puting Leviathan. Sa underground shelter, naghintay si Yu sa labas, at lumabas si Mitsuki para ipaalam sa kanya na sumailalim si Ares sa physical test at masusing pagsusuri sa kalusugan. Kahit na natatakot na siya ay umaakit ng isang dragon, si Ares ay nanatiling kalmado at nakikipagtulungan. Matapos marinig, hiniling ni Yu sa kanyang nakababatang kapatid na babae na hayaan siyang protektahan si Ares mula sa lahat maliban sa mga dragon. Sinabi rin niya kay Mitsuki ang tungkol sa kahilingan ni Lucky. Sinabi ni Yu kung paprotektahan niya si Ares, ang organisasyon ng Nifel ay hindi makikialam at hindi magdudulot ng gulo para sa Midgar. Naunawaan ni Mitsuki kung may nangyaring kakilakilabot, personal na tatapusin ng kanyang kapatid si Ares. Gayunpaman, hiniling niya na siya ang gagawa nito. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na pumaslang si Mitsuki sa isang kasama. Pagkasabi nito, tumakbo siya, naiwan si Yu na tulala, nakatayo sa pwesto. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang silang 24 na oras bago dumating ang puting dragon. Dahil nagawa na niya ang kanyang desisyon, tinawagan ni Yu si Lucky para ipaalam sa kanya ang kanyang pinili at hiniling sa kanya na huwag makialam sa bagay na ito. Bagamat pumayag si Lucky na huwag makialam, medyo nag-iingat pa rin si Yu sa kanya dahil hindi siya mapagkakatiwalaan. Pagkababa at pagbalik sa hallway, nakita niya si Liza na nag-aalangan sa harap ng pinto ng kwarto ni Ares. Medyo natatawa si Yu dahil si Liza ay malakas ang bibig ngunit mahina ang loob, halatang nag-aalala kay Ares pero malamig pa rin ang kinikilos sa harap niya. Sinabi ni Liza na mula pagkabata ay kailangan nilang mamuhay ng malayo sa kanilang mga pamilya, kaya ang mga miyembro ng klase ay itinuturing na kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi pa rin niya tinanggap si Yu bilang bagong miyembro ng pamilyang ito. Pinayuhan siya ni Yu na magpahinga muna bago ang laban. Pero sa totoo lang, walang oras si Liza para magpahinga. Kailangan niyang maging mapagbantay sa lahat ng oras. Nang umalis si Liza, tinanong siya ni Yu tungkol sa labanan sa Kraken 2 taon na ang nakakaraan. Napahinto si Liza at malamig na sumagot. Ang nagwasak sa parehong Death Dragon na Kraken ay si Mitsuki. Sa makatwiran, naiintindihan niya na wala silang ibang pagpipilian, ngunit emosyonal, hindi niya ito matatanggap. Kaya hindi mapapatawad ni Liza si Mitsuki sa pagpaslang sa mga miyembro ng pamilya. Ang biktima noong taong iyon ay si Mako ng klase Brynhild, na kababatang kapatid ng gurong si Haruoka. Sa kasalukuyan, mahigit 22 oras na lang ang natitira sa kanila. Pumasok si Yu sa kwarto ni Ares para tingnan ito. Ipinagmamalaki niyang sinabi nitong medyo komportable dito, na may screen para subaybayan ang sitwasyon sa labas. Dahil nakasuot siya ng pantulog, pinaalalahanan siya ni Yu na magpalit ng damit. Sinabi ni Ares na ayos lang, kaya hindi siya magpapalit, at sinabi pa kay Yu na umupo sa kama sa halip na tumayo. Biglang niyakap ni Ares ang braso niya, nagtapat na medyo natakot siya dahil magpapacheck ulit siya ng marka. Ngunit kahit papaano, nang hawakan niya si Yu, nakaramdam siya ng init at panatag. Biglang nalipat ang mga mata ni Yu sa screen. Nakita niya ang mga kasamahan ng kanyang kapatid na tumambad sa kanilang mga sarili habang nagliliyab ang kanilang mga palda. Nakita siya ni Ares na namumula, pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niyang tingnan ang palda ng mga babae at kung gusto niyang makita ang kanyang undies. Aktibo pang itinaas ni Ares ang kanyang palda, gamit ang pagkilos na ito para ipahayag ang kanyang pasasalamat dahil nagmamalasakit si Yu sa kanya. Mabilis siyang pinigilan ni Yu at ipinaliwanag na dapat niyang igalang at pahalagahan ang kanyang katawan. Talagang isang tunay na Ginoo sa puso ng mga babae. Pagkatapos ay naghanda na si Ares para maligo. Niloko niya si Yu na maligo muna sa dahilan na natatakot siyang hawakan ng walang galang na si Yu ang kanyang bathtub at uminom ng tubig na pampaligo. Napatulala siya sa babaeng ito,
kaya no choice siya kundi ang maligo muna. Gayunpaman, habang naliligo si Yu, si Ares, na nakabalot ng tuwalya, ay pumasok, na humihiling na kuskusin ang kanyang likod. Ang hindi dapat makita ay halos nakita na. Si Ares ay parang umaarte na umiiyak na magnanakaw na para bang siya ang biktima. Pagkatapos, wala na pagkatapos, ang bawat isa ay naliligo sa kanilang sarili at ang bawat isa ay natutulog sa kanilang sariling kama. Sinadya ni Yu na matulog sa katabing kwarto, pero tinawag siya ni Ares pabalik. Gusto niyang makasama siya nito kagabi. Nagtaka si Yu kung bakit kailangang siya iyon at hindi si Liza or si Mitsuki. Inosenteng sabi ni Ares dahil mas maganda ang pakikitungo nito sa kanya kaysa sa iba, kaya siya lang ang kailangan nito. Sa huli, ang mabait na si Yu ay pumayag na manatili. Umupo siya sa banig sa gilid ng kama ni Ares at pinayuhan siya na huwag isipin ang lahat ng napaka-pessimistically, mag-isip ng positibo, mag-isip ng iba pang mga posibilidad na maaaring mangyari, isipin na magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay, hindi palaging isipin na sa huli ay tatapusin niya ang kanyang buhay. Pagkaraan ng mahabang panahon na pakikinig sa kanyang panghihikayat, naramdaman din ni Ares na may kahulugan ang kanyang mga salita, kaya't mapayapa siyang nakatulog. Binabantayan pa rin ni Yu si Ares. Pagkatapos siya ay naanod din sa antok. Sa kanyang panaginip, napanaginipan niya ang kanyang pagkabata kasama si Mitsuki, silang dalawa ay naghahabulan sa bundok, pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng lungsod mula sa malayo. Simula pagkabata, pangarap na ni Mitsuki na pakasalan siya para maging asawa niya, para laging magkasama ang dalawa, parang private promise sa pagitan nila. Binigyan pa siya ni Mitsuki ng betrothal kiss. Ngunit habang siya ay nanaginip hanggang sa puntong ito, isang malalim na boses ang umalangaw sa kanyang isipan, na nagsasabing kailangan niyang pagbayaran ang halaga para sa kanyang mga alaala. Ang mga salitang ito ang nagpagulat kay Yu. Sa oras na ito, madaling araw na. Kanina pa nagising si Ares at nakatingin siya sa screen, pinagmamasdan ang sitwasyon sa labas. 10 oras na lang ang natitira. Sa sandaling ito, nilabag na ng White Dragon Leviathan ang unang defensive line at patuloy na umaasenso. Ang susunod na defensive line ay ang combat unit ni Mitsuki. Ang lahat ay lubos na nakatuon at handa para sa labanan. Sa silid ni Ares, tumangala si Yu sa screen at bamulong, White Dragon Leviathan, hindi alam kung ano ang iniisip niya sa loob. Isang boses ang umalangaw mula sa pinakaloob na silid. Mahigpit na sinabi ni Mitsuki kay Yu na kung kinakailangan, tatapusin niya ang buhay ni Ares. Bukod dito, binigyang diin pa ni Mitsuki ang mga bagay na dapat tandaan ni Yu, na dapat siyang maging handa sa pag-iisip. Kung hindi makapag-transform si Ares, siya na mismo ang tatapos kay Ares. Sa kabila ng mga salita ng dissuasion ni Yu, ipinagpatuloy ni Mitsuki ang kanyang napagpasyahan hanggang sa wakas. Sa malaking screen sa Central Command ay nagpakita ang mga fragment ng meteor na bumabagsak. Nag-ooperate sina Arella at Haruoka sa command center. Sa isang tiyak na sandali, ang malamig na boses ni Haruoka ay umalangaw, at isang barrage ng mga missile ang sabay-sabay na inilunsad, na tina-target ang halimaw na Leviathan. Ang kapangyarihan ng Leviathan ay napakalaki na ang mga missile na nagpaputok ay walang epekto dito. Sa ibang lugar, nanunood sina Yu at Ares sa ibang screen. Biglang may naisip si Yu, na may zero-gravity barrier na may kakayahang baluktutan ang espasyo ng halimaw na Leviathan. Samantala, sa command center, si Haruoka ay may kaparehong pag-iisip kay Yu. Sa ibabaw ng isang missile launch platform, sina Maria, Liza, Mitsuki, Feria, at Arella ay nakatanggap ng mga utos mula sa gurong si Haruoka at inatake ang halimaw. Mabangis na sumugod ang halimaw gamit ang zero-gravity barrier nito bilang kalasag nito. Isa-isa, ginamit ng bawat isa ang kanilang natatanging kakayahan at kapangyarihan, nagsasama-sama upang salakayin ang Leviathan, na lumikha ng isang shockwave na pagsabog sa dagat ng walang ripple. Sa side naman ni Yu, biglang may naramdamang mali si Ares at sumigaw na lahat ay lumayo. Ang mga salitang iyon ay parang babala. Ang halimaw ay lumundag mula sa ilalim ng dagat. Nagpakita ito ng walang kahit isang gasgas. Marahil ang nakaraang pag-atake ay ikinagalit lamang nito. Ang Leviathan ay umungal ng isang sonic wave, ngunit si Arella ay lumikha ng isang kalasag upang protektahan ang lahat. Ngunit hindi ito makapigil, at lahat ay natangay ng sonic na alon.
Maging ang mga missile launch tower ay nabasag ng epekto. Kaya, ang feed ng labanan ay naputol. Magulo ang sitwasyon at malalim ang iniisip ni Haruoka nang may tawag mula kay Lucky. Sa panig ni Yu, nakatanggap din siya ng tawag. Ang eksena ngayon ay ang dialogue ni Haruoka at Yu. Gayunpaman, tila ayaw niyang nasa tabi niya si Ares sa oras na ito. Nang malaman ito, sinabi ni Yu kay Ares na takpan ang kanyang mga tenga hanggang sa matapos silang magsalita ni Haruoka, at si Ares ay sumunod, tinakpan ang kanyang mga tenga at naglupasay. Humakbang si Yu at nagtanong tungkol sa presensya ng Nifel dito. Nagpalitan ng salita ang dalawa. Ayaw ng isa na mawala si Ares. Sabi nung isa, kung nandito siya, mauulit ang lahat tulad ng 2 taon na ang nakakaraan. Tila nadiskubre ni Yu ang isang sikreto ni Haruoka, nakasali ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya naisip niya na iyon ang dahilan kung bakit hinayaan ni Haruoka ang Nifel na makialam. Ngunit ang gusto ni Haruoka ay walang sino man ang dapat magsanib ng panganib na ito. Ang mas nakakagulat ay ang proposal ni Yu na gagawin niya ang lahat dahil si Ares ay nakataya sa kanya ang buhay nito. Hanggat ito ay para sa isang tao, magagawa niya ang lahat. Ang mga salitang ito ay nagpabigla kay Haruoka sa huli, iniwan siyang mag-isa at nag-iisip. Sa elevator, inalala ni Yu ang mga nakaraang alaala tungkol sa ilang kasunduan or kontrata. Nag-aalala si Ares na hindi siya patatawarin ng Nifel, ngunit tiniyak ni Yu na itataboy niya sila para sa kanya pagdating nila. Nais ni Ares na manatili sa tabi ni Yu, at hindi lamang siya pumayag, ngunit kinuha din ang kanyang kamay bilang isang malalim na katiyakan, na medyo nabawasan ang pagkabalisa ni Ares. Bumaba ang dilim at nakadeploy na ang mga sundalo mula sa hukbo ng Nifel na naghihintay na umatake. Sinabi ni Yu kay Ares na manatili, at gagamit siya ng mga stun weapon, ngunit mahirap ito dahil ang mga sundalo ay may tunay na baril samantalang siya ay wala. Umuulan ng bala kay Yu, ngunit isa-isa niyang ibinaba ang mga sundalo dahil, kung tutuusin, nasa militar siya, kaya kailangan ang liksi. Patuloy na umaalingaw ang putok ng baril. Kinilabutan nito si Ares kaya nanginginig siya. Sa huli, tumahimik muli ang lahat. Bagamat nag-aalala, nang makitang hindi nasaktan si Yu, kumalma rin si Ares. Biglang, sa likod nila, may isang kawal na nakagalaw pa, balak na saktan si Yu. Nang walang oras na mag-isip, nagpatawag siya ng isang kalasag upang protektahan siya mula sa panganib. Nagulat si Yu sa pagkilos na iyon, ngunit ipinaalala pa rin niya sa kanya na sa ngayon ang kaligtasan niya ang pinakamahalagang bagay. Nakarating sila sa isang lugar malapit sa bangin, at silang dalawa lang ang aatake sa Leviathan kung ito ay lumampas sa huling linya ng depensa. Biglang umalangaw ang boses ni Mitsuki, tinatanggihan ang mga salita ni Yu kanina lang. Sa sandaling ito, gusto ni Mitsuki na ibigay ni Yu si Ares, at naiintindihan din niya ang pakiramdam na kailangang personal na tapusin ang isang kasama na naging dragon. Nagpumiglas ang dalawa, ni hindi nila gustong ang isa pa ang pumaslang kay Ares. Napaka-tense ng atmosphere na parang mag-aaway na sila, nang ma-distract si Mitsuki, si Yu ay nagsasabi na nakikita niya ang Andes nito, na ginawa niyang ibinaba ang kanyang bantay para mahawakan niya ang kanyang ulo at manalo. Ito ang tuntunin nilang dalawa noong mga bata pa sila. Tinanggihan ni Yu ang naunang ideya na wakasan si Ares at sa halip ay sinabi na dapat silang lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Lumipat ang eksena hanggang hateng gabi. Tinanong ni Liza kung bakit nandito si Yu at Ares. Taos-pusong humingi ng tawad si Ares kay Liza. Bukod dito, binigyang diin ni Yu na maaaring maging susi si Ares sa pagtulong sa kanila. Sa mga salita ni Yu, makikita kung gaano kalayo ang narating ng kanyang mga kakayahan. Habang nag-uusap ang lahat, lumapit ang Leviathan na may nakakatakot na presensya. Si Liza, dahil sa pag-aalala para kay Ares, ay gusto siyang bumaba sa kanlungan. Pero parang may sariling desisyon si Ares na huwag tumakas at huwag sumuko. Ang kapangyarihan mula sa staff sa kanyang kamay ay bahagyang sumuporta sa lahat. Ang mga kalasag ng gravity na nakapalibot sa halimaw ay naglaho, na lumikha ng isang gininto ang pagkakataon upang sirain ito. Ang bawat tao ay naglunsad ng kanilang sariling mga welga. Kung ikukumpara sa labanan kaninang hapon, ngayon ay mas maganda ang kanilang ginagawa. Mukhang natalo na nila ang Leviathan. Pero hindi, nagalit ito. Ang galit nito ay nagdulot ng ilang kahihinatnan para sa lahat.
Patuloy na umabant ang Leviathan sa kabila ng mga pag-atake ni Ares. Naalala ni Yu ang nakaraan, naalala ang panahon kung kailan niya nakuha ang kanyang kapangyarihan, naalala ang kasunduan kay Yggdrasil, ngunit ang presyo na binayaran niya ay ang kanyang mga alaala. Sa kasalukuyan, itinaas ni Mitsuki ang kanyang pana, diretso kay Ares. Sa sandaling iyon, pumasok si Yu at humarang sa kanyang likuran, at tumalikod din upang tingnan si Mitsuki, na humihiling sa kanya na magtiwala sa kanya. Pagkatapos ay lumapit si Yu kay Ares, na gustong humiram ng kapangyarihan mula sa kanyang staff upang ipagpatuloy ang kasunduan mula sa kanilang pagkabata. Muli, mga alaala kung ano ang kailangan niyang isakripisyo para makakuha ng kapangyarihan. Isang napakalaking sandata ang nagpakita, at ang target nito ay ang Leviathan. Ang kahindak-hindak na halimaw na nasa harapan nila kasama ang banal na arrow ni Mitsuki ay nagpawala ng tuluyan sa Leviathan sa mundo, na hindi na nagawang saktan muli ang sinuman. Sa huli, isang beses lang ngumiti si Yu kay Ares bago siya nawalan ng malay. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Yu kinaumagahan. Nakatanggap siya ng papuri mula kay Lucky sa mensahe ni Lucky at natutuwa siyang makipagtulungan kay Yu. Biglang nagring ang phone at pumunta si Mitsuki kay Yu para masiguradong okay pa siya, at tinukso ni Yu ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sumapit muli ang gabi at nagkita sina Yu at Ares sa isang beach. Nagpropose si Ares na maging magkaibigan sila. Marahil ay hindi niya alam, ngunit magkaibigan na sila ayon sa mga salita ni Yu. Labis nitong ikinagulat si Ares at nagpapasalamat din siya kay Yu dahil lahat ng gusto niya ay ipinagkaloob nito, kaya gusto niyang ipakita ang pasasalamat niya sa pamamagitan ng isang kiss para dito. Marahil ay binago ng kiss na iyon ang lahat. Ang tahimik na eksena sa gabi, tanging silweta lamang ni Teresa ang bahagyang nagpakita sa dilim. Sa harap niya ay isang pulang-pula na kristal na nagninangning. Nahulog ito sa kama kung saan mayroon ng 4 pang kristal. Iisipin ng isa na ang kapaligiran ay mananatiling tahimik, ngunit hindi. Isang flare mula sa labas ang nagpuwersang buksan ang pangunahing pinto at itinapon papasok. Pagkatapos ay isa-isa, lahat ng nasa silid maliban kay Teresa ay na-electroshock na walang malay. Kinikilabutan nitong si Teresa, at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang teddy bear sa kanyang mga bisig. Ang isa pang tao ay humakbang upang harapin si Teresa at inabot ang kanyang kamay, ngunit naitaboy ito ng agos ng kuryente sa paligid. Ang nakamaskara ay tumaas ng mataas at nagninangning. Wala nang itinago ang taong iyon at inihayag ang kanyang mga mata, at si Yu iyon. Nang makita ang mukha na iyon, ngunit tila wala pa ring naiisip si Teresa. Nang marinig ang tanong ni Teresa, ang isa ay tumawa ng malamig at pagkatapos ay nagsalita ng may mapanuksong tono, "Ikaw ay isang dragon." Umagang-umaga, nagising si Yu sa sigaw ni Mitsuki. Nang makita niya iyon, mabilis siyang tumakbo sa itaas at binuksan ang pinto ng kwarto niya. Ang eksena doon ay si Mitsuki na walang damit, nakaupo sa sahig, nakatakip ang kamay sa katawan. Nang makita iyon, sinadya pa ni Yu na humakbang pasulong, ngunit agad siyang binigyan ng kawit sa ulo at pinalayas. Nalipat ang eksena sa imahe ng isang maaliwalas na kalangitan. Pinagalitan ni Mitsuki si Yu sa pagpasok niya sa kanyang silid nang siya ay walang damit. Sa sandaling ito, biglang huminto si Yu, tumingin sa kanyang kamay, at nakakita ng kakaibang simbolo na halos katulad ng simbolo sa baywang ni Ares mula noon. Pagdating sa klase, aktibong binati ni Liza si Yu. Laking gulat nito, pero ang nasabi lang ni Liza ay napadaan lang siya at binati siya. Sinabi ni Liza na labis siyang nagpapasalamat kay Yu nang lumahok ito sa mahalagang misyon tungkol sa Leviathan at ginawa siyang apprentice. Kahit na hindi maintindihan ni Yu kung para saan ito sa oras na ito, dahil hindi pa nakaupo si Ares sa kanyang mesa, hinanap siya ni Yui. Nang makita siya, tinawag niya ito. Nagulat ito kay Ares, at hinawakan niya ang kanyang palda. Nag-aalalang sinabi ni Ares ang ilang salita na hindi maintindihan ni Yu. Ngunit ngayon ang lahat ay nagbago dahil mayroong isang espesyal na pagsusuri sa kalusugan, at sa makatuwid ang una at ikalawang yugto ay ipinagpalit, at si Yu ay sinuri ng hiwalay. Nakarating siya sa harap ng silid ng Pangulo sa itaas na palapag. Sa harap niya ay si Carla, ang namamahala sa Midgar sa pagkakataong ito, at sa tabi niya ay ang kanyang personal na sekretarya, si Micaela. Nagbatian ang dalawa, pagkatapos ay nilapitan ni Carla si Yu na may maingat na tono,
ayaw niyang makita ng sinumang babae ang katawan ng isang lalaki at pagkatapos ay mapuko. Malakas na sigaw ni Carla, tinuro si Yu, at pinagalitan. Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang katawan ni Yu. Hinawakan ni Carla ang kamay gamit ang kanyang dragon crest at bamulong. Bigla niyang dinilaan ang kamay ni Yu na ikinahiya niya. Natapos na ang pagsusulit, at isang balita ang nahayag, na ang pagsusulit na ito ay upang suriin ang mga dragon crest ng mga estudyante. Isang malaking screen ang nagpakita. Nakalagay dito ang imahe ng isang basilisk na umalis sa pugad nito sa Sahara. Sa pag-aakalang tapos na, inanyayahan ni Carla si Yu na sumama sa isang ekspedisyon, ngunit hindi tulad ng dati, ang mga intensyon na iyon ay pinigilan ni Secretary Micaela sa tabi niya. Natapos ni Ares ang kanyang pagsusuri, pagkatapos ay lumabas at bumagsak, na mukhang walang lakas. Sa ibang lugar, tumayo si Mitsuki sa podium habang ipinakilala rin ang isa pang bagong kaibigan, sina Hanoka at Teresa, ang mga target ng Basilisk. Tila nakilala ni Yu si Teresa sa isang lugar, kaya pamilyar na pamilyar siya. Sumunod na dumating ang paliwanag na ang sungay sa ulo ni Teresa ay hindi mula sa isang dragon crest, ngunit nilikha ng madilim na bagay. Nang magsalita si Mitsuki tungkol sa pagiging tao ni Teresa, nagalit siya, iginiit na isa siyang dragon, pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagkagulo ng buong bulwagan. Ang mga agos ng kuryente, sunod-sunod na sinira ang mga ilaw, na naglubog sa lahat sa kadiliman. Nakita ni Teresa ang mukha ni Yu nang muling bumukas ang mga ilaw, saka tumakbo para yakapin siya ng mahigpit. Sinabi pa niya na siya ay ipinanganak upang maging nobya ng dragon, at si Yu ang kanyang asawa. Nagulat si Yu, ngunit wala siyang nagawa kundi ang magbigay ng mapait na ngiti. Kinuha niya si Teresa para makilala si Miss Haruoka at ipinaliwanag ang sitwasyon noon nang makilala niya ito, at gusto rin ni Haruoka na si Teresa ay kaklase ni Yu sa tabi niya para maituro niya ang kaalaman nito. Ayaw ni Miss Haruoka na mapunta si Teresa sa parehong sitwasyon ni Ares. Nagpakilala si Mitsuki kay Teresa, kaya mas naging komportable din siya kay Mitsuki. Si Teresa naman ay walang muwang at ito rin ang nagparamdam kay Mitsuki na darating ang gulo. Pagpasok sa silid-aralan, binati ni Ares si Teresa ng napakabait, ngunit malamig niyang nilagpasan si Ares at pumunta sa upuan ni Yu. Kahit papaano, napaupo siya sa kandangga ni Yu at nagmamatigas pa, na nakaramdam ng inis ng lahat sa klase pati si Liza. Pag-uwi ay niyakap pa niya si Yu kaya medyo nalungkot si Ares na naglalakad sa likuran. Nagpunta sina Yu at Teresa sa tabing dagat para mamasyal. Habang nag-uusap ang dalawa, nasa likod nila si Ares na may lungkot sa mga mata. Ang lugar na ito ay minsan kung saan binigyan niya ng kiss si Yu. Kaya naramdaman niyang hindi patas na si Teresa ang palaging nasa tabi ni Yu. Sa bahay ni Yu, napakunot ang noo ni Mitsuki nang makitang iniuwi ni Yu si Teresa. Sumunod din si Ares, at nang makapasok si Ares sa kwarto ni Yu, biglang sumugod si Teresa para itulak siya palabas, pagkatapos ay iginiit na ang kwarto niya ang pugad niya. Paalala ni Mitsuki sa kanya, kaya tumahimik ang lahat, at umupo silang lahat para mag-aral ng maayos ng magkasama. Nakuha ni Teresa ng tama ang lahat ng sagot, pagkatapos ay niyakap si Yu, na gustong maligo siya kasama niya bilang isang paraan ng gantimpala. Nang makitang patuloy na nagtatalo ang dalawa, nagpasya si Mitsuki na ang lahat ay maliligo ng magkasama, ngunit talagang walang sino man ang pinayagang mag-alis ng mga swimsuit. Dumating ang gabi, si Ares at Teresa ay nakatulog, ngunit sina Yu at Mitsuki ay hindi. Nakatayo ang dalawa sa may balcony na nag-uusap tungkol sa sitwasyon ngayon ni Teresa. Sinabi ni Mitsuki na may nagsabi sa kanya na si Teresa ay natagpuan sa isang organisasyong sumasamba sa mga dragon at tinatrato nila siya bilang isang tunay na diyosa. Ngunit si Teresa ay minamanipula ng mga ito, na ginawa ang kanyang sarili na kahawig ng isang dragon. Kinaumagahan, bago pumasok sa klase, hinikayat ni Yu si Teresa na makipagkaibigan sa mas maraming tao bukod sa kanila. Sa wakas, sumang-ayon si Teresa na batiin ang lahat at nakatanggap ng katulad na magiliw na pagbati. Kaya, binago niya ang kanyang pananaw. Ang makita ang lahat na masayang nakikipag-usap ng walang puot ay naging masaya si Teresa sa kapaligiran sa sandaling ito. Ito rin ang nagpaginhawa kina Mitsuki at Yu. Hiniling ni Ares na maupo sa tabi niya tulad ni Teresa, ngunit tumanggi si Yu, kaya ninas siya at nasubsob sa desk para sa buong klase.
At mula noon, bumuti ang relasyon sa pagitan ni Teresa at ng iba pang mga babae sa klase. Sabay silang lumabas para kumain, magkasamang nag-aral, parang magkakaibigan na matagal nang magkakilala. Si Liza, nang makita si Teresa na kumapit kay Yu, ay hindi na nakayanan, kaya gusto niyang personal na turuan si Teresa. Pagkatapos, tinuruan ni Liza kasama ni Yu si Teresa kung paano gumamit ng dark matter. Habang siya ay nakatuon sa pagpapatawag ng kanyang sariling sandata, ang imahe ng misteryosong tao mula sa nakaraan ay nagpakita kasama ng umaalingaw na mga boses na gustong maalala ni Teresa na siya ay isang dragon. Sa sandaling iyon, nawalan ng kontrol ang kapangyarihan ni Teresa at lumikha ng napakalaking buhawi na nakapalibot sa kanya. Nakita iyon ni Yu at Liza at labis silang nag-alala para sa kanyang kaligtasan. Tinawag ni Liza ang pangalan ni Teresa, ngunit sa loob ng buhawi ay ang figure ni Teresa. Tila wala na siya sa sarili, ngunit namanipula ng isang bagay sa kaibuturan. Sa oras na ito, ipinapaliwanag ni Liza kay Teresa ang tungkol sa naisip na sandata. Ginagamit ito upang ang proseso ng pagbabagong anyo ng material ay nagiging mas tumpak at efficient. Mukhang kawili-wili, sabik na sinubukan ito ni Teresa. Pumikit siya para mag-concentrate. Kaagad pagkatapos noon, isang stream ng maliit na kapangyarihan ang nagpakita sa paligid ni Teresa. Ang maliliit na kislap na iyon ay unti-unting kumikislap at nagsanib sa isang mas malaking masa ng enerhiya. Patuloy na iniisip ni Teresa sa kanyang isipan ang mga salita, ang aking kapangyarihan, ang lahat ng aking kapangyarihan, upang lumikha ng sandata ni Teresa. Ngunit sa sobrang pag-concentrate, tinawag siya ng isang misteryosong nakabalabal, na nagpagulat kay Teresa. Paulit-ulit niyang ipinahiwatig na si Teresa ay isang dragon, at nagdulot iyon ng isang malakas na puyo ng tubig sa paligid ni Teresa, na bumalot sa kanya at nagpalabas ng mabagyong hangin. Sa sandaling ito, nag-aalala ang lahat para kay Teresa. Iniwan ang tensyon, biglang naalala ni Teresa ang magagandang larawan ng kasama ang pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang kagalakan at lahat ay tinangay ng apoy at naglaho. Sa kawalan ng pag-asa, muling nagpakita ang nakabalabal na figure, na nagpapaalala kay Teresa na wala sa mga ito ang totoo. At ngayon itabi ang lahat, ibunyag ang iyong tunay na anyo ng dragon. Sa loob, si Teresa ay ganoon. Sa labas, si Teresa ay napapalibutan ng purple energy. Biglang nagising ang dalaga at ipinahayag na isa siyang dragon. Sa sandaling iyon, unti-unting nagpakita ang mga pakpak, paa, at kamay, na sinundan ng sunod-sunod na lakas ng shockwave na umaatake sa lugar. Nataranta si Liza at napaatras. Nag-aalalang sumugod si Yu para protektahan siya, ngunit sa kasamaang palad ay nahawakan niya ang maling lugar at sinamantala pa niya ang pagkakataong sumiksik at kumapa ng ilang beses. Pagkatapos ay nahihiya silang dalawa na hindi ito pinansin at tumuon sa mas mapanganib na sitwasyon, na si Teresa ay nag-transform sa isang dragon dahil ang naisip na sandata ni Teresa ay naging anyo ng isang dragon, at si Teresa ay lubos na naniwala na siya ay isang dragon. Pagkatapos ay muling umatake ang mga kidlat sa dalawa. Nang makita ang maigting na sitwasyon, nagpasya si Liza na kailangan nilang humanap ng paraan para paghiwalayin si Teresa sa dragon. Pagkatapos ay tinawag ni Liza ang sandata na Gangmemir at tinusok ito. Nagliyab ang apoy, diretsyong sumugod patungo sa dragon. Nang tumusok ito sa pakpak nito, agad na bumalik ang pakpak sa orihinal nitong estado. Bagaman mahirap, determinado si Liza na huwag hayaang manatiling ganoon si Teresa. Nagpatuloy siya sa pagpapaputok sa magkabilang pakpak at nagpatuloy sa paggamit ng piercing technique. Sa sandaling iyon, biglang nagising si Teresa at humiwalay sa anyo ng dragon. Malayang nahulog ang dalaga mula sa itaas. Mabilis na tumakbo si Yu upang mahuli si Teresa at patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Saglit na tumingin sa kanya ang dalaga, saka nawalan ng malay. Pagkatapos, dinala nila si Teresa sa isang silid upang magpahinga. Nakaupo lang si Yu habang pinapanood si Teresa at napagdesisyonan na hintayin itong magising at makausap siya. Paglabas pa lang niya, nakita ni Yu si Hanoka na inalis ang kanyang sando para tingnan ang sugat sa kanyang likod. Nahihiyang humingi ng paumanhin si Yu, pagkatapos ay tumalikod, ngunit kinuha pa rin ang pagkakataong makilala ang kagandahan at nalaman na nasugatan si Hanoka dahil nagkamali siya sa pagsasanay sa pagbabago ng bagay. Nang marinig iyon at nakaramdam ng sobrang kahihiyan, hiniling ni Yu na umalis,
ngunit pinigilan siya ni Hanoka, na humiling sa kanya na tumulong sa paglalagay ng gamot sa kanyang likod. Magalang siyang kumuha ng bulak, isinawso ito sa antiseptic, at ipinahid sa sugat. Sa awkward na sitwasyong ito, nagtanong si Yu tungkol sa kanyang mga kalagayan at nalaman niyang medyo malamig ang relasyon ni Hanoka sa kanyang ina, at wala siyang ama. Namuhay ng nakapag-iisa mula pagkabata. Nang makita iyon, agad siyang kinaibigan ni Yu at inalok na kung kailangan niya ng anuman, dapat niyang sabihin sa kanya at handa siyang tumulong. Nang matapos ang lahat, may tumawag sa telepono. Ito ay tungkol sa cult na Diyos ng Dragon na nagpaplanong iligtas ang Teresa Lightning. Gayunpaman, mahigpit ang sistema ng depensa ng Midgar, kaya hindi pa sila nakakalusot. Sa makatuwid, ang anti-Nifle unit na Kel-Ice ay ipapadala. At pagdating ng Kelly, medyo marami ang masasawi. Kaya, umaasa si Lucky kay Teniente Yu. Nang ibaba niya na ang telepono, nagmamadaling tumakbo si Teresa at nagtatanong kung bakit siya nahimatay, kung nasaan si Liza at ang lahat. Ipinatong ni Yu ang dalawang kamay sa kanyang mga balikat upang patatagin siya at iminungkahi na lumabas sila para pag-usapan ang ilang bagay. Sinabi ni Yu kay Teresa ang tungkol sa nangyari kanina, na naging dragon siya, nasugatan si Liza at sinira ang training room. Pero alam niyang hindi niya kasalanan iyon. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na humingi ng tawad sa lahat at ipinangako sa kanya ang isang bagay, mula ngayon, hindi na niya dapat isipin ang kanyang sarili bilang isang dragon, at na siya ay isang babaeng babae. Ngunit tumanggi si Teresa, ipinatawag niya ang kanyang kapangyarihan at sinabing siya ay isang dragon. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong lakas. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kung patuloy siyang naniniwalang siya ay isang dragon, hinding-hindi niya magagawang manatili sa tabi ni Yu at ng lahat. At napagtanto din ni Yu na peke ang mga magulang ni Teresa. Sila ay sinunog hanggang sa abo at ngayon ay ang Kelly na lang ang mayroon siya. Sinabi niya na ito ay tulad ng sa ilusyon kanina nang itinoon niya ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay humikbi si Teresa, na nagdulot ng sakit sa puso ni Yu, kaya niyakap niya ito at inaliw. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik ni Yu si Teresa upang makatagpo ang lahat. Nang makita iyon, masayang tinanggap siya ng lahat. Nahihiyang lumabas si Teresa mula sa likuran ni Yu at humingi ng tawad sa lahat. Nang makitang ganoon si Teresa, nagulat ang lahat, pagkatapos ay sinabing wala lang iyon at walang kaso iyon. Pero iba si Liza, lumapit siya at kinatok si Teresa sa ulo, na nagsasabing dapat parusahan ang mga nagkamali. Dapat silang itama bago lumubog sa pagkakasala, at si Teresa ay nakapagbayad na. Lumapit siya para yakapin si Teresa at ngumiti para pakalmeyan siya. Hindi na kailangang alalahanin pa iyon ni Teresa. Nang makitang naresolba ng lahat ang bagay, biglang may naisip si Ares. Iminungkahi niya na bukas ay maaari silang lumabas ng magkasama. Mukhang masaya, kaya pumili sila ng magandang beach na may mga alon na lalaruin. Tumakbo si Ares, pinakita ang bagong bikini matapos hampasin ng alon kanina. Pinuri ni Yu na ang ganda niya dito kaya namula si Ares at namula. Mapagkumpetensya ring tinanong ni Teresa si Yu kung ano ang hitsura niya. Tiningnan siya ni Yu at pinuri si Teresa bilang cute, ngunit gusto lang ni Teresa na sabihin niyang maganda siya at hinamon niya si Ares. Ang unang laro ay isang sandcastle. Si Ares ang nagtakda ng panuntunan na kung sino ang unang nagpatamba ng patpat sa itaas ay siya ang talo. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalaro ng magkasama, at si Teresa ang nanalo. Pagkatapos, buo ring dumating si Liza at ang iba pang grupo ng mga kaibigan. Tapos pinuri rin ni Yu si Liza na ang ganda-ganda niya sa suot niyang swimsuit, pero naiinis si Mitsuki at binato niya ng bola si Yu. Pinuna niya na ito ay panliligalig. Nang marinig iyon, kinailangan ni Yu na gamitin ang kanyang diversionary tactic para purihin siya bilang maganda, ngunit sinabi rin ni Mitsuki na hindi siya madaling mamula tulad ng iba. Gayunpaman, pagkatapos niyang purihin siya, lalo itong namula at inilayo pa ang kanyang tenga, na inilipat ang eksena kina Teresa at Ares. Palaging nananalo si Teresa sa pananatili ng stick. Pagkatapos noon, ang lahat ay nagkaroon din ng masayang outing ng magkakasama. Ang iba ay nangingisda, ang iba ay nakahiga sa ilalim ng sikat ng araw sa dalampasigan, ang iba ay nagbabasa ng mga libro at nag-uusap sa isa't isa. Ito ay tunay na isang mapayapa at masayang outing. Pagkatapos, lahat ay sama-samang naglaro ng volleyball sa dalampasigan.
Sa tabi nila ay naroon sina Arela at Maria na nakaupo sa dalampasigan hanggang gabi, hindi pa rin nakakahuli ng kahit isang isda. At saka gusto rin ng principal na sumali sa kanilang kasiyahan. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-ihaw ng barbecue sa dalampasigan ng masaya at masarap. Noong gabing iyon, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Yu ang lahat ng naglalaro sa paligid. Nang makitang tila nag-iisa siya, lumapit ang prinsipal at nagtapat kay Yu. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos ay nakaramdam ng pagkabagot, ang punong guro ay nais na sumayaw at kumanta kasama ang mga mag-aaral, ngunit si Micaela ay kumatok sa kanyang ulo at kinaladkad siya pabalik sa trabaho. Nang gabing iyon, nasa lounge room si Yu at nagbabasa ng impormasyon tungkol kay Kelly. Siya ang pinuno ng cult ng Diyos ng Dragon 3 taon na ang nakakaraan. Pinaghihinalaang lumahok sa higit sa 300 mga insidente ng tulisan, sinunog ang lahat ng hindi kinakailangang hawakan ang mga ito, isang dinang sistema ng sunog. Pinili niyang mamuhay na parang dragon at ayaw ni Yu na mamuhay tulad niya si Teresa. Saktong pagkagat niya ng kanyang mga ngipin, naikuyom niya ang kanyang kamao sa pagkadismaya. Pagkatapos ay isang lindol ang bumulaga kay Yu. Mabilis siyang naging alerto, at sa kasamaang palad sa labas ay nagliliyab na sa apoy tulad ng nabasa ni Yu tungkol kay Kelly. Habang sinusuri ni Yu ang tungkol kay Kelly, tapos sa labas may naglalagablab na apoy. Isang dragon ang pumasok mula sa labas para umatake. Tuloy-tuloy na umalangaw ang mga alarma pang-emergency at isang rank blue ang pumapasok dito at ito ay ang asul na Hecatonas. Nag-aalalang lumabas si Yu para tingnan ito at nagtaka siya kung bakit ito nandito. Labis na namangha ang punong guro na walang nakadetect nito. Pero dahil nandito ito, kailangan nilang labanan ngunit tila medyo mahirap. Pagkatapos, ang boses ng loudspeaker ang nagpakalma sa lahat. Mga mag-aaral, mangyaring manatiling kalmado at bumaba sa kanlungan. Sa lahat ng mga gastos, huwag lumapit sa akademya sa oras na ito. Kinumpirma ni Maria na ang babaeng ito ang nag-iisang may nagbabagong marka. Ibig sabihin ang target ng Hecate Caius na iyon ay maaaring si Teresa. Ang mga bagay na ito na nangyayari ay labis na nag-aalala kay Teresa. Dahil sa pag-unawa sa kanyang nararamdaman, yumuko si Liza upang bigyan siya ng katiyakan. Medyo gamaan din ang pakiramdam ni Teresa na makita iyon. At pagkatapos ay gusto ni Mitsuki na protektahan ni Liza si Teresa. Habang ang palaging nasa tabi ni Teresa ay si Yu, gusto ni Mitsuki na hilingin sa kanya na gumawa ng iba. Dahil laging nagtitiwala si Teresa kay Yu at si Yu din ang palaging pinipiling kumilos sa pinakakaaya-ayang paraan. Nakita ni Teresa si Yu at nakaramdam ng pag-aalala, ngunit inaliw din niya ang dalaga at nangako na babalik siya. Matapos mapanatag si Teresa, agad na nag-utos si Mitsuki. Nagkukumpulan sina Feria at Rin sa rooftop, habang nagsanib puwersa si Eris kina Mitsuki at Yu, lumipad si Arelle sa kalangitan at nagulat ng anumang pagbabago kung mayroon. Kahit na inihanda ng maigi ang lahat, ang dragon na ito ay walang reaksyon at wala ring nakakaalam kung bakit sila nagrampa sa buong mundo. Hiniling ni Haruoka na huwag tangkaing tapusin ito dahil hindi maaaring masawi ang Hecatonas. Kahit nasugatan, babalik pa rin sa normal. At may ulat din ang Nifel na nagtagumpay sila sa pagtakip sa katawan nito ng mga pampasabog sa anyo ng gas, ngunit buo pa rin itong muling nabuo. Ngayon ay maaari lamang tumuon sa depensa upang mabawasan ang posibleng mga casualty. Pero kay Yu iba, akala niya may ibang paraan pa. Sa pagtingin sa dragon na iyon, naalala ni Yu noong bata pa siya, lagi niyang hinahangad ang kapangyarihan at tinanggap niya ang kasunduan. At pagkatapos ay tinanggap ni Yu ang pagkakaisa at nagpaputok. Nang maalala ang mga oras na iyon, tinanong ni Yu ang intensyon ni Mitsuki na dinala siya dito dahil gusto niyang labanan niya ito tulad ng 3 taon na ang nakakaraan. Kinumpirma iyon ni Mitsuki at naisip niya ngayon na si Yu lang ang tanging makakapagtaboy sa dragon na ito kahit pansamantala. Ngunit iyon ang magiging huling plano niya dahil kung uulitin nila ang nangyari noon, kailangang magdusa ang Midgar ng napakabigat na pagkawala. Bukod dito, natakot si Mitsuki na gamitin muli ni Yu ang kapangyarihang iyon. Gayunpaman, determinado pa rin si Yu na protektahan si Teresa at ang lahat ng nasa akademya. Lumipat ang eksena sa loob ng silid at natakot si Teresa, niyakap ng mahigpit si Liza. Sa sandaling ito, si Liza ay nakay Teresa pa rin, pinatitiyak siya at pinananatiling kalmado. Natakot ang dalaga, hindi alam kung mananalo si Yu.
At sinabi ni Liza na ang pagtitiwala sa isang lalaki at paghihintay ay ang birtod ng isang babae, at iyon ay nagpalakas ng kaunti kay Teresa. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Katatapos lang niyang magsalita, isang pagsabog ang naging sanhi ng biglang pagka-off ng mga ilaw sa silid. Dumating si Kelly at kukunin si Teresa. Pinitik niya lang ang kanyang mga daliri at isang pagsabog ang naganap sa tabi mismo ni Liza at Teresa. Nang makita ang tensyonado na sitwasyon, agad na nag-transform si Liza at tumayo para protektahan ang dalaga. Pagtingin sa mukha ni Kelly, parang kalmado siya. Sa katunayan, ito ay gayon. Ang sibat ni Liza ay nalunsad patungo kay Kelly nang walang kaunting epekto, na parang may hindi nakikitang kalasag na tumatakip sa kanya. At pagkatapos ay isa pang pagpitik ng mga daliri ang naging dahilan ng pagbagsak ni Liza. Dahan-daang humakbang si Kelly papunta kay Liza, sobrang lamig ng tingin niya. Isang sinag ng liwanag ang direktang sumilay sa dulo ng daliri ni Kelly. Nang makita iyon, nagmadali si Liza na protektahan si Teresa at tumakas kasama niya. Pero kahit saan sila tumakbo, nakasunod agad si Kelly. Bawat hakbang niya ay may apoy na bumabalot sa espasyong ito, unti-unting lumalapit si Kelly. Habang si Teresa at Liza ay tahimik na nagtago sa isang saradong silid, nakikinig sa bawat pagsabog na papalapit, paano sila makakatakas sa pag-atake ni Kelly. Sa makatuwid, si Liza ay walang pagpipilian kundi ang tumayo upang protektahan si Teresa at ipinatawag ang gunner. Walang tigil na pinaputukan ni Liza si Kelly at sinabihan si Teresa na tumakbo. Mukhang mas malakas si Kelly at sa isang sulyap pa lang, agad niyang nilipol si Liza. Sa panig niyo, narinig niya ang ilang uri ng pagsabog at nagulat siya, nagtanong sa lahat, ngunit walang ibang nakarinig. Nag-aalala niyang naalala ng marinig ang tawag ni Lucky na ang organisasyong sumasamba sa Dragon ay nagsisimula ng magplanong iligtas si Teresa. Hindi madaling makalusot ang mga depensa sa Midgar, na nangangahulugan din na ipapadala nila si Kelly. Nang maalala ang mga salitang iyon, biglang napagtanto niyo na nalinlang siya ng diversion. Sa katunayan, pinawalan ng malay ni Kelly si Liza, na iniwan si Teresa na mag-isa sa panganib. Sa sandaling ito, nagpakita ang isang marka sa hita ni Teresa. Lumapit si Kelly at kinuha si Teresa. Nagpumiglas si Liza na bumangon para harangan si Kelly, hindi pinahintulutan siyang kunin si Teresa, at walang awa na sinaktan ni Kelly si Liza. Isang surge ng kapangyarihan ang nalunsad sa kalangitan at nakita ito ng lahat. Kasama ang pinagmumulan ng kapangyarihan, ang dragon ay gumalaw. Nang yakapin ni Kelly si Teresa para umalis, buti na lang nasalo siya niyo nang itinaas ni Kelly ang kanyang daliri para pamitik. Mabilis na pinaputukan niyo ng bala si Kelly, ngunit nakaharang ito ng kanyang kalasag. Pagkatapos, ang sandata sa kamay niyo ay pinainit din ni Kelly hanggang sa nagliliyab at natunaw. Tiningnan niyo ang kanyang sandata na ngayon ay naging abo na. Napagtanto niya na ito ang pinakahuling pamamaraan ng conversion ng mataas na temperatura. Pagkatapos ay sinabi ni Kelly ang kanyang hiling na nais lamang niyang ibalik si Teresa sa basilisk kung saan siya kabilang. At sinisi ni Kelly si Teresa sa hindi pagsunod sa kanya, na nagpilit sa kanya na hampasin si Liza. Galit na naglunsad ng pag-atake si Yu. Ngunit pagkatapos ay naisip niya muli, kung ito ay tunay na pagbabago ng bagay, dapat na nakita ni Yu ang madilim na bagay. Bago pa siya makapag-isip, mabilis na pinitik ni Kelly ang kanyang mga daliri para hampasin si Yu at patuloy na naglaho ang sandata ni Yu. Pagkatapos, malupit na sinaktan si Yu. Nasaksihan ni Teresa ang lahat ng ito at naalala niya noong sinunog ng buhay ang kanyang mga magulang at nakiusap kay Kelly na tumigil na. Nang makitang masama ang pakiramdam ng dalaga, pinakinggan niya si Yu. Pagkatapos ay nag-aatubili na pumayag si Teresa na sundin si Kelly at maging isang dragon. At patuloy na minamanipula ni Kelly ang kanyang isip. Sinabi niya kay Teresa na magiging nobya ng basilisk ay magdudulot ng kaligayahan sa lahat, kasama na si Teresa. Sa pag-iisip tungkol sa kaligayahan sa tabi ng mga estudyante sa akademya, biglang may napagtanto si Teresa at napaluha. Naramdaman ng dalaga na sobrang saya na niya rito at mariing tumanggi na umalis. Bukod dito, mas gusto niyang maging nobya ni Yu kaysa sa mga basilisk at gusto niyang manatiling tao. Dahil tumanggi si Teresa na sumunod, ikinairita nito si Kelly. Pamitik siya ng isang beses at isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang daliri. Nagpa siya si Kelly na gagawin niya kay Teresa na hindi na mabuhay bilang tao.
Nagmamadaling sumugod si Yu para pigilan ito, ngunit hindi niya magawa. Natakot si Teresa at nang makitang ganoon ang babae, agad na umatake si Yu gamit ang kapangyarihan ng Leviathan, pinasabog si Kelly. Nakilala ni Kelly ang pinagmumulan ng kapangyarihan at hiniling ni Yu si Teresa sa kanya. Siyempre, hindi siya pumayag, at nagbanta si Kelly na pagsisisihan niyang hindi niya ibigay si Teresa sa kanya ngayon. Bago pa makapag-isip si Yu, nakapasok na ang dragon sa akademya, sinisira ang bawat istruktura sa dinadaanan nito. Ano ang susunod na gagawin ni Yu para ihinto ang mga Hecatoncheir at protektahan si Teresa? Ang mga alaala ng nakaraan ay unti-unting bumangon mula sa maraming taon na ang nakalipas nang biglang nagpakita ang mga halimaw at nagbabanta sa buhay ng tao. Naalala ni Yu ang mga pagkakataong nakipagkita siya sa mga estudyante. Sama-sama silang lumaban para protektahan ang mundong ito. Kamakailan, nakilala ni Yu si Teresa, isang cute at energetic na babae. Gayunpaman, tiyak na ang babaeng iyon ang umakit ng isang mabangis na halimaw at nagdulot ng pagkawasak sa akademya. Biglang sumulpat si Kelly at walang awang sinugatan si Liza. Gusto niyang pilitin si Teresa na umalis. Nagalit si Teresa, ayaw sumunod at marahas niyang pinigilan. Sa sandaling ito, si Teresa, na nasugatan, ay nahimatay sa mga bisig ni Yu. Galit na galit niyang tinanong si Kelly tungkol sa pinagmulan nito. Mapanlin lang na sumagot si Kelly na siya ay isang D. Halatang hindi naniwala si Yu sa kanyang mga sinabi. Ipinahiwatig ni Kelly na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay para kay Yu na magpas siya. Tumawa siya ng nakakaloko at mabilis na umalis. Ngayon ay mayroon pa ring malaking banta si Yu na naghihintay na haharapin. Si Mitsuki, na hindi nakatanggap ng anumang tugon mula sa kanya, ay agad na tumawag ng malakas sa transmitter. Ang lahat ng mga estudyante ay nag-aalala para kay Yu sabay-sabay na tumutok sa dalampasigan sa hindi kalayuan. Ilang sandali lang, biglang na-activate ang transmitter. Umalangaw ang boses ni Yu sa device, kaya nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang dambuhalang halimaw ay patuloy pa rin sa dahan-daang pagsulong sa mas malalim na isla. Si Yu, habang may Teresa sa kanyang likod, ay nagmamadaling nagtanong kay Mitsuki tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Batay sa mapa sa kanyang kamay, iminungkahi niyang ilihis ang halimaw mula sa akademya. Naging balisa si Arella ng walang paraan upang baguhin ang direksyon ng napakalaking halimaw. Biglang may naisip si Mitsuki at iminungkahi niya ang paggamit ng hangin upang pilitin ang halimaw pabalik sa dagat at pagkatapos ay maglunsad ng isang pag-atake. Ang lahat ay nagkakaisang sumang-ayon sa planong ito. Dahil sa pag-unawa sa ideya, mabilis na dinala ni Yu si Teresa sa isang ligtas na lugar upang muling makisama sa kanila. Ngunit sa ilang mga punto, si Teresa ay nagising na, hinawakan ang kanyang balikat, napatigil siya sa pagkagulat. Bumaba si Teresa mula sa kanyang likuran at determinado na lumaban kasama ang lahat laban sa halimaw. Si Eris, nang marinig ito, ay mabilis na sinubukang pigilan siya dahil si Teresa ang mismong target ng napakalaking pag-atake ng mga halimaw. Muling pinatunayan ni Teresa na gusto niyang makipaglaban kasama nila at ayaw na niyang tumakas. Nag-aalala rin si Yu na baka mawalan siya ng kontrol tulad ng dati, kaya mabilis niya itong hinikayat. Ngunit nanatiling determinado si Teresa, at sinabing hindi na siya di. Nang makita ang kanyang determinasyon at pagnanais na protektahan si Yu at ang mga estudyante naman ay tinanggap ang desisyon ng dalaga. Ngayon ang halimaw ay biglang lumipat ng direksyon patungo kay Teresa at Yu at habang sila ay gumagalaw, si Mitsuki, nang makita ang pagkakataon ng mabilis ay apurahang inakay ang kanyang mga kasama sa labanan. Ang napakalaking halimaw, na hindi pinapansin ang mga ito, ay walang humpay na hinabol si Teresa. Sa ilalim ng utos ni Mitsuki, sunod-sunod na inatake ng mga babaeng estudyante ang halimaw gamit ang maraming pamamaraan. Ang halimaw, na nagtitiis ng maraming malalakas na welga, ay bumagsak kaagad pagkatapos, ngunit hindi ito tumigil. Iniunat nito ang malaking kamay patungo kay Teresa. Sa mapanganib na sandaling ito, desperadong hinanap ni Teresa ang kanyang lakas. Isang pares ng pakpak ang nakabakaka sa likuran niya. Pinalibutan ng malakas na kidlat mula kay Teresa ang halimaw, ngunit hindi pa rin maitaboy ang mabangis na halimaw. Nagmamadaling itinutok ni Yu ang kanyang baril dito at sa sandaling iyon, umalangaw sa kanyang ulo ang boses ni Idrisil. Sinunod niya ang mga salita nito at sinigaw ang command phrase.
Pumutok ang bala, na nagpasabog sa halimaw pataas. Ang mga babaeng estudyante ay sabay-sabay na nakatingin sa pagtataka sa kakaibang repulsion field. Kaagad, malakas na sinenyasan sila ni Yo na muling umatake habang nanghihina ang halimaw. Ipinahayag ni Yo ang kanyang hangarin na humiram ng lakas ni Teresa. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang dalaga at muling ipinagpalit ni Yo ang kanyang mga alaala upang makakuha ng mas maraming enerhiya. Ayaw niyang mawala ang mga magagaling na kasama sa tabi niya. Ang lahat ay sama-samang naglunsad ng sabay-sabay na pag-atake sa halimaw sa ilalim ng utos ni Mitsuki. Nang itulak ang halimaw sa firing range, mabilis na pinaputukan ito ng canyon. Hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagre-regenerate, ang halimaw ay nawasak. Ang sikat ng araw ay muling sumikat sa isla at nagsaya ang lahat. Napaalad si Yo, sa paniniwalang siya mismo ay hindi masyadong nagbago. Sa akademya, nakatakas ang punong guro mula sa mga guho. Pinagmasdan niya ang mapanglo na tanawin sa kanyang paligid at hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Bigla siyang hinampas ni Micaela sa ulo, pinagalitan siya sa pagmamatagal sa pagdidisenyo ng gusali na masyadong mataas habang hindi pinapansin ang lahat ng pagtutol ni Micaela. Mahigpit niyang pinayuhan ang prinsipal at sinenyasan siyang tumingin kay Haruoka para matuto. Kakalabas lang ni Haruoka sa kanlungan at nang makitang ligtas pa rin ang mga estudyante, hindi niya maitago ang kanyang kaligayahan. Lumipas ang oras at sa wakas, nagkamalay na rin si Liza matapos magamot. Nagmamadaling niyakap siya ni Teresa habang umiiyak, nagpapasalamat kay Liza dahil nasa tabi niya siya. Naantig si Liza at marahang inaliw ang dalaga. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ni Mitsuki at Haruoka ang mga kaganapang naganap. Pareho silang nagdalamhati sa matinding pinsalang dulot ng pagharap sa halimaw at pakikitungo kay Kelly. Malubhang nawasak din ang silid ni Mitsuki at iminungkahi ni Haruoka na maghanap siya ng bagong tirahan. Sa sandaling ito, si Yu ay nababagabag din sa isyong ito dahil ang kanyang sariling silid ay hindi gaanong maganda. Iminungkahi ni Eris na maaari siyang pansamantalang manatili sa kanyang silid. Pero bago pa man siya makatapos magsalita ay lumapit na si Teresa at nag-propose kay Yo na pakasalan siya para makasama niya ito. Hindi pumayag si Yo dahil sa tingin niya ay masyadong biglaan ito. Agad namang sumagot si Teresa na lagi niyang sinasabing asawa siya ni Yo. Biglang nalungkot si Teresa sa pag-aakalang ayaw siyang pakasalan ni Yo. Nagawang ipinaliwanag ni Yo ng maayos sa dalaga ang tungkol sa mga alituntunin ng tao, na wala sa kanila ang may sapat na gulang upang magpakasal. Naunawaan ni Teresa at masayang bumalik sa normal. Marahan niyang kinas si Yu sa pisngi para markahan na silang dalawa ay kasal na. Ang hindi inaasahang kiss ng dalaga ay nagpatigil sa lahat. Ayaw ni Eris at bumangon siya na gustong lumapit para i-kiss si Yu. Ngunit mahigpit na niyakap ni Teresa si Yu para pigilan siya. Iginiit niya na ngayon ay naka-pledge na silang dalawa. At kapag ikinasal na sila, ikis niya si Yu sa labi para maselyohan ito. Agad namang ibinunyag ni Eris na minsang kinas niya si Yu sa labi, na ikinagulat ng dalaga. Ang pagtayo sa pagitan ng dalawang babae ay naiwan si Yu na walang magawa. Biglang, galit na humakbang si Mitsuki. Idineklara niya na si Yu ay mananatili sa katabi niyang kwarto sa dormitory wing at tinanong din silang tatlo sa sobrang ingay. Ang kanyang mabagsik na ekspresyon ay naging dahilan upang magkasabay na humingi ng paumanhin sina Eris at Teresa. Malamig na tumalikod si Mitsuki para umalis, ngunit biglang tumalikod at malamig na sinabi na si Yu talaga ang may kasalanan. Bahagyang nagulat si Yu nang marinig ang kanyang pangalan, ngunit pagkatapos ay walang pagpipilian kundi ang yumuko at umamin ng kasalanan. Nang gabing iyon sa kanyang pribadong silid, nakatuon si Mitsuki sa pagsulat ng ulat tungkol sa insidente. Nang makita ang kanyang malamig na pag-uugali, napagtanto din ni Yu na siya ay nagtatampo tungkol sa isang bagay. Biglang tumigil si Mitsuki sa pagtatype, na nagpapakitang gusto niyang makipag-usap ng seryoso sa kanya. Sinabi niya ang dahilan ng paglabas ng halimaw sa akademya at ang posibilidad na inilipat ito dito mula sa ibang lugar. Kahit na hindi pa nangyari ang ganoong bagay, nakasimangot si Mitsuki nang banggitin ang bala ni Yu na nagpawalang bisa sa grabidad at naglunsad ng halimaw pataas. Pinagpawisan si Yu at nag-aatubili na sinabing sinusubok lang niya ito, iniisip na baka may epekto ito. Bahagyang nagalit si Mitsuki sa kanyang kawalang ingat. Bigla siyang nabagabag sa mga sikretong itinatago pa rin ni Yu sa kanya.
Naalala ni Yu ang mga pinagdaanan niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Kailangan niya ng kapangyarihan at ang presyong ibinayad niya ay ang kanyang mga alaala. Napaisip si Yu at wala nang sinabi pa, iniwan si Mitsuki na malungkot. Magpapaliwanag pa lang sana si Yu nang bigla siyang pinutol ni Mitsuki sa pagtatanong tungkol sa ibang bagay. Bahagyang nataranta siya nang magtanong tungkol sa kiss ni Yu at Ares, dahilan para ma-freeze siya sandali. Awkwardly na kinumpirma ni Yu na thank you kiss iyon mula kay Ares matapos labanan ang halimaw kanina. Matapos matanggap ang kanyang sagot, biglang tumahimik si Mitsuki. Hindi na siya nagsalita at naghanda na siyang lumabas ng kwarto. Ngunit pagdating sa pintuan, bigla siyang tumalikod para paalalahanan si Yu na huwag nang umarte ng ganoon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humingi ng tawad si Mitsuki kay Yu at kay Ares, na iniwan si Yu na nalilito. Nag-aalangan na sinabi ni Mitsuki na hindi patas kay Ares na sa kanya ang unang kiss ni Yu. Ang mga salitang iyon mula kay Mitsuki ay nagpatigil kay Yu dahil hindi na niya maalala ang mga alaalang iyon. Nang makitang hindi siya sumagot, nagmamadaling sinabi ni Mitsuki na hindi ito big deal dahil sa mga oras na iyon ay napakabata pa nilang dalawa. Iminungkahi niya na huwag pansinin ni Yu ang kiss at ang pangako noon pa man. Hindi sumang-ayon si Yu sa kanyang sinabi at pinabulaanan. Naniniwala siya na ang mga alaalang iyon ay laging umiiral. Si Mitsuki, gayunpaman, ay hindi nais na matali sa mga pangako at sa halip ay nais na magsikap sa kanyang sarili upang labanan ang mga halimaw bilang pagbabayad sala. Mahigpit na ipinahayag ni Yu na tatapusin niya ang digmaan at hindi niya pababayaan ang kanyang kaligayahan. Ang kanyang mga salita ay labis na naantig kay Mitsuki. Sumandal siya kay Yu at napaluha. Sa isang hindi natukoy na espasyo, isang babae ang patuloy na umaaliw kay Mitsuki nang siya ay nawalan ng gana na lumaban. Biglang nagbago ang lahat at tumalikod at umalis ang babaeng nagngangalang Miyako kasunod ng tawag ng isang tao. Tinakpan ng magkayakap na mga kamay ang dalaga. Nataranta si Mitsuki at desperadong tinawag ang pangalan ng kaibigan. Bigla siyang nagising mula sa bangungot na laging bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga estudyante sa kafe sa akademya. Matamang nagtanong si Teresa at inalagaan ang lahat at magdadagdag na sana ng asukal sa tasa ni Yu. Biglang lumapit si Ares, pinilit si Yu ng black coffee. Bahagyang nagalit si Teresa, na nagpapaliwanag ng mga benepisyo ng mga matatamis. Mabilis na dinagdagan ni Ares ng asukal ang tasa ni Yu. Si Teresa na ayaw pumayag, ay naglagay sa isa pang cube ng asukal. Hindi umatras si Ares at pareho silang salit-salit na nagdagdag ng asukal, na labis na ikinagalit ng lahat. Nag-aalalang nagsalita si Liza para paalalahanan sila. Biglang nagpahayag ng pasasalamat si Liza kay Teresa sa pagligtas sa kanya, na nagpasaya muli kay Teresa. Nang makitang gamaan ang sitwasyon, nagsalita si Yu, pinuri si Liza bilang isang mabuting babae, na ikinagulat ni Liza. Nagalit siya, naniniwalang tinutokso siya nito. Mabilis na ipinaliwanag ni Yu na pasimpleng pinupuri siya. Bigla niyang pinuri ang itsura ni Liza na ikinahiya niya. Gusto rin ni Ares at Teresa na purihin at sabay na pinipilit si Yu. Isang tawag mula sa akademya ang nakagambala sa lahat. Nang makatipan na ang lahat, agad na inihayag ni Haruoka ang natanggap nilang balita, isang halimaw ang papalapit. Ang halimaw na ito ay maaaring gawing bato at asin ang lahat gamit ang pulang ilaw nito. Sa paghusga mula sa direksyon nito, patungo ito sa isla, direktang nakatutok kay Teresa. Nagbabala si Haruoka tungkol sa panganib ng halimaw na ito at iminungkahi na lumipat sila sa isang desyerto na isla upang makahanap ng paraan upang sirain ito kasama ng isla. Pagkatapos ng meeting, namasyal sina Ares at Yu sa dalampasigan. Nag-aalala si Yu na ang paglalakbay sa barko ay maaaring ibalik ang masasakit na alaala ni Ares. Ngunit si Ares ay ngumiti ng husto, tinitiyak sa kanya na ayos lang siya, iniwan si Yu sa sandaling tulala. Pinuri niya si Ares para sa kanyang lakas, dahil palagi siyang nagugulat sa kanya. Si Ares ay nagpakita na puno ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Biglang sinabi ni Yu na gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanya, kaya natigilan si Ares. Nagmamadaling humingi ng tawad si Yu sa pag-aakalang hindi niya ito nagustuhan. Namula si Ares, naniniwalang gusto niya itong makilala. Awkward na nagkatinginan ang dalawa nang hindi na nagsasalita. Kinabukasan, umalis ang grupo ayon sa plano.
Pinagmasdan ng punong guro ang unti-unting pag-alis ng barko na may matinding kalungkutan, ngunit ang kanyang emosyon ay biglang naputol ng bakal ni Micaela. Sa barko, ipinagpatuloy ng lahat ang pagtalakay sa kanilang paparating na plano. Inihayag ni Haruoka na isang estudyante mula sa ibang klase ang sasama sa kanila. Ipinakilala ni Haruoka ang mag-aaral bilang isa na may mga natitirang tagumpay at ito ay si Anika. Hindi napigilan ng lahat na masigasig na purihin ang record ni Anika. Mapagpakumbaba na tinanggap ni Anika ang kanilang mga papuri at magiliw na binati ang lahat. Sa sandaling iyon, sumugod si Teresa upang ipahayag ang hitsura ng isang dolphin. Mabilis na hinayla ni Eris si Anika kasabay ng pagkasabik. Hindi sumama sa kanila si Yu, sa halip ay humakbang pabalik sa cabin. Si Maria at Feria ay abala sa kanilang sariling gawain. Parehong nahihilo ang dalawa habang nilalasap sila ng pagkahilo sa dagat. Walang magawang pinagmamasdan sila ni Yu na nagbabasa pa rin ng mga libro at gumagamit ng computer sa barko. Inagaw ni Yu ang libro ni Feria na ikinagalit niya. Inalok niyang ibalik ito pagkatapos niyang gumaling mula sa pagkahilo sa dagat. Si Maria, na nakakaramdam ng panganib, ay mahigpit na niyakap ang kanyang computer, tumangging bumitaw. Nang makita ang kanilang kawalang kasiyahan, mabilis silang binati ni Yu, pagkatapos ay umalis upang hayaan silang magpahinga. Habang naglalakad siya sa koridor, bigla niyang narinig si Mitsuki at Liza na nagtatalo. Hahakbang na sana siya nang may humila sa kanya. Iginiit ni Mitsuki na nagkasala siya kay Miyako at hindi siya kailangang patawarin ni Liza. Si Liza, na hindi nasisiyahan, ay patuloy na nagtatanong kay Mitsuki, na nagsasabing hindi niya kailangang managot sa kanyang ngalan. Nagtago sina Yu at Arelle sa isang sulok, hindi makalabas at makialam dahil pribadong bagay ito sa kanilang dalawa. Si Liza, nainis, lumayo habang si Mitsuki ay patuloy na sinisisi ang sarili at ibinibigay ang lahat ng kasalanan sa kanya. Sa pagbabalik sa kanyang silid, naalala rin ni Yu ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Minsan ay hindi sinasadyang inilagay ni Mitsuki sa panganib ang kanyang malapit na kaibigan. Naniniwala siya na noon pa man ay naiinis si Liza kay Mitsuki. Nawala sa pag-iisip, lumapit sa kanya si Feria at hiniling na ibalik ang kanyang libro. Tinanong niya ang kalagayan niya ngayon at sumagot si Feria na ayos lang siya. Kinuha niya ang kamay niya at inilagay sa tiyan niya para tingnan kung marami na siyang nakain noong araw na iyon. Nagulat si Yu sa aksyon na ito, at mabilis siyang umatras. Malamig na tiningnan ni Feria ang kanyang reaksyon at patuloy na hinihingi ang kanyang libro pabalik. Pakiramdam ni Yu ay tinutokso siya at walang habas na nagbanta na ipahahayag ang pagtatapos ng libro. Galit na itinulak siya ni Feria pababa at pilit niyang tinakpan ang bibig nito para pigilan ang sasabihin nito. Pinilit ni Yu na tanggalin ang kanyang kamay, ipinaliwanag na hindi pa niya nabasa ang libro. Bahagyang nagalit si Feria sa panloloko. Nag-aalinlangan si Yu na iminungkahing lumayo sa kanya, ngunit biglang inabot ni Feria at hinawakan siya. Gusto ni Feria na magsaliksik ng mga bagong bagay na isusulat sa hinaharap. Hinawakan niya ang puso ni Yu at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso nito. Natural na reaksyon daw ito ni Yu kapag kaharap ang isang magandang babae. Saglit na natigilan si Feria sa sinabi niya. Akala niya ay gusto siya nitong ligawan, ngunit malamig na itinanggi nito. Maya-maya, nakuha na ni Feria ang gusto niya. Ipinahayag ni Yu ang kanyang nais na malaman ang higit patungkol kay Liza. Biglang binanggit ni Feria ang kanyang 3 sukat, na naging dahilan upang mawalan ng magawa si Yu. Nais magtanong ni Yu tungkol sa usapin ni Mitsuki at Liza. Gusto niyang gumawa ng paraan para magkasundo ang dalawa. Inihayag ni Feria na hindi nagalit si Liza kay Mitsuki dahil kay Miyako, na ikinagulat ni Yu. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Yu si Mitsuki sa deck ng barko para makipag-usap. Ipinahayag niya ang kanyang hiling na mag-open up siya tungkol sa kwento nila ni Miyako. Hiniling ni Mitsuki na hawakan siya upang magkaroon ng lakas ng loob na isalaysay ang mga masasakit na pangyayari. Sinimulan niyang sabihin ang lahat, maraming taon na ang nakalilipas, aksidenteng natulungan ni Mitsuki si Miyako noong isang malakas na bagyo. Si Mayako ay isang maganda at nagliliwanag na babae na nag-iwan ng matinding impresyon kay Mitsuki. Ang dalawa ay unti-unting naging malapit matapos matuklasan ni Mitsuki na si Haruoka, ang kanyang idolo, ay ang nakatatandang kapatid na babae ni Miyako.
Si Miyako ay may namumukod tanging mga tagumpay sa akademya at likas na kakayahan sa pagkontrol, na kung minsan ay naiinggit kay Mitsuki. Ngunit pinawi ng tunay na pagmamahal ni Miyako ang mga negatibong kaisipang iyon. Naging close ang dalawa kaya laging inuuna ni Miyako si Mitsuki at minsan nagkakamali. Isang beses ang akademya ay nag-broadcast ng isang emergency na babala ng isang higanteng panghihimasok ng halimaw. Nagmamadaling pumasok ang mga estudyante sa battle formation. Habang ang lahat ay nag-uusap ng diskarte, biglang nagsabi si Miyako na tinatawag siya ng halimaw. Ang kanyang mga salita ay nagpabigla sa lahat. Biglang lumiwanag ang Dragon Seal ni Miyako at itinutok ng halimaw ang mga galami nito sa kanila, ngunit hindi nakaiwas si Miyako. Mabilis siyang hinawakan ni Mitsuki at umiwas sa gilid. Nang imulat ni Mitsuki ang kanyang mga mata, natakot si Mitsuki nang makita silang dalawa na napapalibutan ng mga galami ng halimaw. Kalmadong hinarap ni Miyako ang lahat at hinikayat niya si Mitsuki na umalis at saka dirdiretsyong naglakad patungo sa halimaw. Napalunok ng buo si Miyako ng higanteng halimaw sa harap ng mga mata ni Mitsuki. Nag-transform siya sa isa pang halimaw at humarap sa kanila. Walang katapusang sumisigaw si Mitsuki sa matinding paghihirap. Patuloy pa ring inaalo ni Miyako ang kaibigan at inilabas ni Mitsuki ang kanyang pana at diretsyong inatake ang halimaw, na ikinasugat nito. Ang kanyang kasanayan sa antimatter ay nag-iwan sa lahat na natulala, nag-ambala. Pagkatapos ay narinig niya ang utos ni Haruoka na nag-uutos sa kanya na ipagpatuloy ang pag-atake. Gustong tumanggi ni Mitsuki dahil masasaktan si Miyako. Si Haruoka, bagaman nalulungkot, ay mahigpit na hinimok si Mitsuki. Patuloy din siyang hinihikayat ni Miyako na itutok ang palaso sa kanyang sarili. Napasigaw si Mitsuki sa kawalan ng pag-asa habang sinasaktan niya ang kanyang pinakamamahal na kaibigan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Matapos marinig ang lahat, tinanong ni Yu si Mitsuki kung gusto niya ng kapatawaran ni Liza. Si Mitsuki, na laging sinisisi ang sarili, ay hindi nang ahas na tumanggap ng kapatawaran. Iminungkahi ni Yu na bigyan niya ng pagkakataon si Liza na patawarin siya. Iginiit pa rin ni Mitsuki na may karapatan si Liza na magalit sa kanya dahil sa pananakit ng taong mahal niya. Hiniling ni Yu ang kanyang autoridad bilang kanyang kapatid para hikayatin siya. Nag-aatubili si Mitsuki na sundin ang kanyang mga salita. Kinaumagahan, lumapit si Liza para tanungin si Yu sa pakikialam niya sa usapin nila ni Mitsuki. Kalmadong inilantad ni Yu na hindi siya nagalit kay Mitsuki, na ikinagulat niya. Sa isang iglap lang, napagtanto ni Liza na kasangkot si Feria sa bagay na ito. Siya ay kusang loob na nagpanggap sa hinanakit ni Mitsuki upang mapagan ang kanyang bigat ng pagkakasala. Napangiti si Yu at bigla siyang pinuri bilang mabuting babae at pinayuhan si Liza na patawarin si Mitsuki at makipagkasundo sa kanya. Sinubukan pa ring umarte ni Liza na mayabang habang tumalikod at umalis. Sa kanyang likuran, unti-unting nagpakita ang bulkan na puno ng misteryo, na minarkahan ang simula ng isang matinding labanan. Sa loob ng base sa oras na iyon ay dahan-daang humakbang pasulong si Lucky. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa silid ni Daniel at binati siya patungkol sa mistletoe, at mabilis niyang ginabayan at ipinaliwanag kay Lucky ang tungkol sa sakripisyo ng mga nasawi sa nakaraang data collection mission. Pagdating, itinaas ni Daniel ang kanyang tingin at namangha sa pagmamalaki. Lumipat ang eksena sa barko kung saan pinagmamasdan ni Yu at ng kanyang mga kasama ang malawak na isla na nababalot ng usok sa kanilang harapan. Bigla, mahigpit na hinawakan ni Teresa ang kamay ni Yu at ibinaba ang kanyang ulo nang hindi nagsasalita, dahilan upang tumingin ang lahat ng may pagtataka. Na parang naiintindihan ang kanyang pag-aalala, kalmadong nagtanong si Mitsuki kung kailangan nilang labanan ang Basilisk, na parang alam na ang sagot. Ilang sandali pa ay dumating na ang grupo sa kanilang destinasyon. Nang makita ang kanilang nag-aalalang ekspresyon, malumanay silang inaliw ni Haruoka na may mga 3 araw pa bago ang labanan. Di nagtagal, tinawag si Hanoka at agad na ipinakita ang isang stack ng mga dokumento na inihanda niya sa pagpapakilala sa isla ng bulkan. Pagkatapos basahin, ang lahat ay mabilis na naging mas masigasig at paulit-ulit na tinalakay ang mga hot spring doon. Nang makitang bumalik ang lahat sa normal na estado, nasiyahan si Haruoka at ipinaalala sa kanila ang mga bagay na kailangang gawin bago pumasok sa labanan.
Natapos ang klase ng tinawag ni Yo si Anika at nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang pagiging maalalahanin na nagpasigla kay Teresa at sa grupo. Nang marinig iyon, ngumiti si Anika at tumugon na parang natural lang. Nasa unahan si Eris na sabik na inaakay ang lahat sa hot spring. Nalipat ang eksena kay Yu na nanghihinayang na hindi siya makapunta sa hot spring nang biglang lumapit si Feria at kumaway sa kanya. Nagtatanong pala siya tungkol kina Liza at Mitsuki at hindi itinanggi ni Yu ang kanyang ginawa. Pagkatapos, gumawa si Feria ng ticket para sa isang araw sa hot spring na ikinagulat ni Yu, na parang alam na niya ang kanyang pagnanais. Gayunpaman, labis na nag-aalala pa rin si Yu sa biglang pagtagpo sa iba. Pero sa kabutihang palad, na-anticipate na ito ni Feria. Dahan-dahan niyang inaalo na siya lang ang naruroon. Gabi na nang nagpapahinga si Yu sa hot spring habang nagpapasalamat kay Feria. Biglang umalangaw ang malinaw na boses ni Eris kung saan-saan kaya natarante siya at nakahanap ng mapagtatagwan. Dumating na pala ang iba sa hot spring at tuloy-tuloy na nagkukwentuhan. Habang sila ay labis na nasa sabik, biglang naalala ni Yu ang babala ni Lucky at nagsimulang isipin ang pinakamasamang sitwasyon kapag natuklasan. Bago pa siya makapag-isip, matagumpay na tumalon sina Arella, Maria, at Feria sa hot spring at namangha sa init. Nang turn na ni Hanoka na pumasok, nagkaroon ng maliit na debate sa pagitan nila ni Arella kung tatanggalin ba or hindi ang bath towel. Sa isang sandali, hinikayat ni Arella at ng iba pa si Hanoka. Sa susunod na sandali, parehong binanggit ni na Teresa at Feria si Yu, na iniwan siyang labis na hindi nasisiyahan sa kalokohan ni Feria. Walang kamalay-malay sa kahihiyan at takot ni Yu, ang tatlong babae, sina Liza, Eris, at Teresa, ay patuloy na inosenteng naghahaman sa isa't isa. Sa likod ng malaking bato kung saan nagtatago si Yu ay biglang dumating ang boses ni Feria, na ikinagulat niya. Walang pag-aalinlangan, tinanong siya ni Yu tungkol sa presensya ng lahat. Nanatiling walang pakialam si Feria at sumagot na ito ang kanyang gantimpala. Nang marinig ang hindi tapat na sagot ni Yu, dahan-dahan siyang lumapit habang ang mukha nito ay lalong nagpanik na parang gustong panatilihin ang kanyang kadalisayan. Hindi na nakapagpigil si Yu at napasigaw siya ng malakas. Mabilis na nakuha ng kanyang sigaw ang atensyon ng mga babae. Sa kabutihang palad para kay Yu, narinig ni Mitsuki ang tunog ng telepono at bumalik upang ipahayag ang bagong impormasyon tungkol sa plano ng Nifel para sa susunod na araw. Kinaumagahan, nagpakita ang silweta ng basilisk sa dagat. Saan man dumaong ang mga hakbang nito, ang daanan sa ibaba ay naging yelo, na para bang iginigiit ang awtoridad nito. Ang basilisk ay nagpalabas ng isang mahusay na dagandong sa malawak na kalangitan. Bumalik sa isla ng bulkan sa pamamagitan ng screen ng telebisyon, binati ni Daniel ang grupo ni Yu. Kaagad pagkatapos nito, sinimulan niyang purihin ang kanilang katapangan dahil sa pagkatalo niya sa Kraken, Leviathan, at Hakaton Kairos. Matapos huminto ng halos 2 segundo, sinabi ni Daniel na mayroon siyang sandata na haharapin ang basilisk. Hindi pinapayagan si Yu na tumugon, ipinagpatuloy ni Daniel ang pagkukwento sa proseso ng pagsisiyasat sa kakayahan nito sa pagbabago ng panahon. Nang marinig ito, ang mukha ni Teresa ay nagpahayag ng malinaw na pagkalito sa hindi pamilyar na konsepto. Nag-isip sandali si Yu at saka pasimpleng ipinaliwanag sa kanya. Sa kabilang panig ng screen, kaagad na idinagdag ni Daniel na ang pag-atake ng basilisk ay maaaring mapabilis ang oras ng humigit kumulang 2 taon. Pagkatapos ng isang detalyadong pagsusuri sa nagtatakang mga mata ng lahat, nagpasya siyang pangalanan ang diskarteng ito na catastrophe. Si Haruoka, sa ngalan ng lahat, ay nagtanong tungkol sa sandata na may kakayahang sirain ang basilisk. Para bang matagal na niyang inaabangan ang tanong niya, mahinahong ipinaliwanag ni Daniel na ang oras ay makakaapekto sa halos lahat. Ngunit sa kabutihang palad, ang pinakamatibay na halwang metal sa Earth, ang mithril, ay maaaring labanan ito, na may isang tono ng matatag na paniniwala. Nagmamadaling nagsalita si Daniel tungkol sa kanilang pagbuo ng isang pampasabog na nakakulong sa mithril upang mapahusay ang tibay at katumpakan upang aliwin ang mga kaluluwa ng mga kasamang nahulog sa basilisk. Ang mabagsik niyang ugali ay naging sanhi ng biglang panginginig ni Maria sa takot. Nakuha ng eksenang ito ang atensyon ni Yu. Si Arella, na nakaupo sa harap, ay mabilis ding napansin at lumingon upang linawin ito. Ang mapaglaro nilang pagkilos ay naging dahilan ng pagtataka ni Daniel.
Unti-unting namumula ang mukha ni Haruoka sa kahihiyan sa kanyang sinabi. Ilang sandali pa, ipinakilala ang Miss Lane sa lahat ng nasa maaliwalas na asul na langit, kasama si Daniel at ang mga nagmamasid na tauhan. Pagbalik sa base kung saan magkasamang nanunood ng paglubog ng araw sina Yu at Teresa, nag-aalala siyang nagtanong tungkol sa laban nila at ng iba pa. Para bang ayaw nang mag-alala pa si Teresa, malumanay na tiniyak ni Yu na magiging maayos sila. Pagkatapos ay umaasa siyang darating siya at pasasayahin sila para bigyan sila ng higit na motibasyon na lumaban. Nang marinig ito, masayang lumiwanag si Teresa na parang naliwanagan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng orange na paglubog ng araw. Gabi na nang papalapit na ang Miss Lane sa Basilisk at magsisimula na ang operasyon. Gayunpaman, maingat na tinalakay ni Daniel ang plano ng labanan sa grupo ni Yu sa pamamagitan ng malaking screen, sinusuri ang bawat posibleng sitwasyon batay sa dati ng nakalap na data. Katatapos lang magsalita ni Daniel, umalangaw ang matamis na boses ni Teresa. Ito pala ay sinusubukan niyang palakasin ang loob niya gaya ng ipinangako niya kay Yu kanina. Sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan, dahan-daang lumakad ang Basilisk. Bigla nitong itinaas ang ulo sa langit na parang may natuklasan. Tulad ng hinulaan, ang Miss Lane ay nasa itaas mismo nito sa isang tiyak na distansya. Sa observation room, desididong inutusan ni Daniel na palabasin ang Miss Lane, at sa isang iglap, pumasok ito sa site ng Basilisk. Habang lumiliit ang distansya sa pagitan ng Miss Lane at Basilisk, agad nitong pinakawalan ang welga nito gamit ang ikatlong mata sa likod. Sa loob ng isang segundo, nawala ang signal ng Miss Lane at tuluyang nalipol, na iniwan si Daniel at ang lahat na lubos na natulala. Parang nawalan siya ng lakas at nagdilim ang mukha niya nang hindi niya masagot ang anumang tanong sa panig ni Yu. Sa sandaling dumating ang balita, biglang bumagsak si Teresa sa lupa sa sakit. Biglang umilo at uminit ang Dragon Seal sa katawan niya. Nang makita ito, lahat ay nagmadaling lumapit upang suriin ang kanyang kalagayan sa kawalan ng kakayahan ni Yu. Kinaumagahan, sakay ng command ship na nakadaong sa daungan, nakipag-ugnayan si Haruoka kay Major General Daniel. Ipinaalam niya na ang Basilisk ay nagtataglay ng ikatlong mata na hindi nila alam, kaya naman nabigo ang pag-atake noong nakaraang gabi, na nagresulta sa napakalaking sakripisyo. Naniniwala si Haruoka na ito ay na-corner, kaya napilitang gamitin ang ikatlong mata na ito. Ngunit ano paman, kailangan nilang sirain ito upang hindi mawalan ng saysay ang sakripisyo ng mga sundalo. Nagtanong siya tungkol kay Teresa at sinabihang nagpapahinga siya sa medical room. Natakot si Yu na hilingin ni Daniel na ibigay niya si Teresa sa Nifel. Pero hindi, humingi lang siya ng tawad dahil sa pagkabigo niya sa dalaga. Matapos i-disconnecta, tinanong ni Lucky kung bakit hindi inutusan ni Daniel ang pagtanggal sa kanya sa sandaling nagbago ang kulay ng Dragon Seal. Sa bagay, sa simula pa lang, ang Nifel na ang nakahuli sa dalaga. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Daniel nang hindi sumasagot. Ang takip silim ay nahulog sa daungan. Sa infirmary, nakaupo si Anika na nagbabantay kay Teresa. Ang malungkot niyang mga mata ay nakatutok sa kumukurap na selyo ng dragon sa hita ni Teresa. Inabot niya ang balak na hawakan ito nang tumunog ang telepono, tinawag siya sa isang pulong. Sa silid ng komperensya, ang lahat ay binigyan ng paliwanag tungkol sa ikatlong mata ng Basilisk, na ito ay may saklaw na pag-atake na humigit kumulang 10 kilometro, 2 beses sa karaniwang distansya. Kung tatamaan ng annihilation ray na iyon, mawawalan ng daan-daang milyong taon ang buhay ng isa. Gayunpaman, para sa mga di tulad nila, ang pagkawala gayunpaman ng maraming taon ng habang buhay ay hindi mahalaga. Kaya, mananatili pa rin sila sa orihinal na plano, umaatake sa shell ng brilyante nito mula sa blind spot nito na lampas sa saklaw ng pag-atake nito. Dapat silang umatake ng mabilis para wala itong oras para mag-react. Napagpasyahan nilang gamitin ang isla bilang takip, magtago sa likod ng bundok at umatake ng halos 6 na kilometro ang layo. Ang command ship ay magsisilbing decoy, na nagdadala kay Teresa sa hilaga sa abot tanaw, na inilalagay ang isla ng husto sa blind spot nito. Kapag binago ng Basilisk ang takbo nito, sabay-sabay na aatake ang grupo ni Yu mula sa likod ng bundok. Ang tanging kinakailangan ay magpaputok sa isla dahil ang operasyong ito ay kakain ng malaking halaga ng dark matter. Hinati ni Haruoka ang lahat sa mga pares, ang isa ay umaatake,
Ang isa ay sumusuporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng enerhiya. Ipapares si Mitsuki kay Arella, si Liza kay Maria. Nang marinig ito, medyo nag-alala si Yu, sa pag-aakalang hindi pa ganap na naghihilom ang sugat ni Liza. Tiniyak ni Liza na ipinangako niya kay Teresa na magiging mas mabuti ang kanyang sugat kapag nagsimula ang operasyon. Ang sumunod na pares ay sina Feria at Anika. Ito rin ang unang operasyon ni Anika, ngunit dahil kailangan lang niyang magbigay ng suporta, pinaalalahanan siya ni Haruoka na manatiling kalmado at sundin ang plano. Ang huling pares ay sina Yu at Eris. Kailangan lang nilang lumaban tulad ng ginawa nila laban sa Leviathan. Maingat na pinaalalahanan ni Haruoka ang lahat na huwag maging kampante hanggang sa tunay na nawasak ang Basilisk. Dapat din silang mag-ingat kung mayroon itong mga nakatagong kakayahan na hindi pa nila natuklasan. Sa wakas, napagpasyahan ng lahat na tapusin ang labanan bago mailabas ng Basilisk ang Annihilation Ray nito. Sa di kalayuan, dahan-daang lumapit ang Basilisk sa isla. Sa likod ng isla, sinasanay ni Yu ang kanyang bagong kasanayan. Nagpaputok siya ng isang bala ng enerhiya, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga nakapalibot na bato sa estado ng zero gravity at lumutang sa himpapawid. Ngunit nang mawala ang bala, natapos ang epekto at nahulog ang mga bato. Ito ang kapangyarihan ng Leviathan, gravity nullification. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ng punong guro na hindi lamang siya ang nakakagawa ng kapangyarihan ng mga dragon. Matapos ang pagkasawi ng Kraken, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Mitsuki, ay nakakuha ng kakayahan sa antimatter. Bagamat walang makapagpapatunay na ligtas ang ganoong bagay, nangyari na ito noon pa man. Pinayuhan ng punong guro si Yu na huwag mag-alala. Nabawi niya ang kanyang determinasyon at naisip niyang magagamit niya ang kasanayang ito para iligtas ang lahat. Ngunit pagkatapos ay itinaas ng punong guro ang isang matapang na kontra-hypothesis na ninakaw ng lahat ng ang kanilang mga kapangyarihan mula sa mga dragon, na ang mga tao ay mga nakakatakot na nilalang na nagnanakaw ng kanilang lakas. Si Yu ay mangangaso, hindi biktima. Pagtatapos ng kanyang pag-alala, nagulat siya sa umuungal na tunog mula sa direksyon ni Eris. Siya ay nagsasanay sa pamamagitan ng pag-atake sa malalayong rock spires. Nang makitang tumama si Eris sa kanyang marka kahit medyo malayo, hindi nag-atubili si Yu na purihin siya, kaya naupo ang dalawa at nag-usap. Sinabi ni Eris na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa loob ng kanyang kapangyarihan. Pinuri ni Yu na palagi siyang lumalampas sa kanyang inaasahan at namula siya sa sinabi nito. Naalala ni Eris ang araw na iyon sa baybayin ng marami siyang sinabi, bukod sa mga iyon ay gustong makilala siya ni Yu, at ganoon din ang ginawa niya. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, inisip ni Yu kung ayos lang ba na binigyan siya ni Eris ng kanyang unang kiss bilang pasasalamat. Sinabi ni Eris na wala siyang pakialam dahil si Yu iyon. Nang may sasabihin pa sana si Yu, si Eris, nang hina dahil sa emosyon, ay inilagay ang kamay sa bibig nito, natatakot na baka may masabi itong makakapagpalungkot sa kanya at makakaapekto sa misyon. At kahit na may balak siyang sabihin na magpapasaya sa kanya, hindi siya papayag dahil kailangan nilang ituon ang isip at ipaglaban si Teresa. Pagkatapos ng pagsasanay, bumalik ang lahat sa infirmary upang bisitahin si Teresa bago pumunta sa labanan. Nangako si Liza na hindi niya hahayaang mahuli ng dragon ang dalaga at sana ay subukan niyang maghintay ng kaunti pa para sa kanila. Nang mahina, sinabi ni Teresa na hihintayin niya si Yu at ang lahat na bumalik. Nangako rin si Yu na tatalunan niya ang pulang dragon na Basilisk at babalik sa kanya. Noong 15 kilometro pa ang Basilisk mula sa isla, sinimulan na nila ang operasyon. Agad na tumulak ang command ship habang ang grupo ni Yu ay tahimik na nagtago sa likod ng isla. Dumiretso ang Basilisk, ngunit biglang may naramdamang kakaiba, kumurap ng ilang beses, inayos muli ang target, at lumiko ang direksyon nito patungo sa command ship. Sa oras na ito, sa bundok ng isla, nagsimulang ipatawag ng mga itinalagang umaatake ang kanilang mga sandata. Si Mitsuki ay nagpatawag ng busog, si Feria ay nagpatawag ng isang spellbook, si Liza ay nagpatawag ng isang sibat, at si Yu ay nagpatawag ng isang mahusay na kanyon salamat sa kapangyarihan ng 6 na ulo na dragon, ang Yggdrasil. Nang lumipat ang grupo ng pag-atake sa posisyon, sinimulan ng grupo ng suporta ang kanilang trabaho. Nagpadala si Arella ng enerhiya kay Mitsuki, Anika kay Feria.
Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang masaganang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan, si Maria kay Liza, at si Ares kay Yu. Sa sandaling iyon, mula sa command ship, dumating ang anunsyo, 6 na kilometro na lang ang basilisk mula sa isla. Sinimulan ni Haruoka ang countdown para sa di umano'y sorpresang operasyon ng pag-atake. Sinubukan ng grupo ni Yu na mag-ipon ng mas maraming enerhiya hanggat maaari, umaasa sa tagumpay. Sa sandaling ibigay ang utos na magpaputok, agad na bumulwak ang tumatagos na palaso, ang supernatural na canyon, ang globo ng enerhiya, at ang naglalagablab na sibat, na nagpakawala ng kanilang mga pag-atake. Ang malakas na enerhiya ay tumagos sa mga patong ng bato at lupa, dumiretso patungo sa pulang dragon, basilisk, sa sobrang bilis. Pero kahit papaano, na-detect pa rin ito ng third eye nito. Hindi nag-atubili ang basilisk na ilabas ang nakakasawi na pulang destruction ray nito, na humarang sa welga ng grupo ni Yu. Napakalakas ng mapanirang sinag na tuluyan nitong nilamon ang kanilang atake at tumalbog pa, nabasag ang bundok at sa halip ay sinaktan sila. Ang lahat ay nagpanik sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa resultang ito. Sa infirmary sa command ship, si Teresa ay nanginginig sa sakit na parang nakuryente. Sa labas, ang sinag ng pagkawasak ng basilisk ay tumagos sa isla. Walang nakakaalam kung ayos lang ang grupo ni Yu at sa sandaling iyon, malumanay na kinausap ni Yu si Ares, sinabing umaasa siyang makilala pa niya ito balang araw. Nang marinig ang time na mga salitang ito, na mula si Ares at sa wakas ay naipahayag ang damdaming matagal na niyang itinatago sa loob. Samantala, determinado pa ring inangkin ni Mitsuki na ang kasalanan ng pagpaslang kay Miyako ay kanya lamang napasanin, at dapat niyang pagbayaran. Pagkatapos, paulit-ulit na pinagalitan ni Liza si Mitsuki sa harap ng lahat. Sa panunood nito, nais ni Teresa na may magawa siya. Habang namimilipit si Teresa sa sakit, lahat ng tao sa labas ay nakatingin, nag-aalala para sa kanya. Nanumpa si Liza na hinding-hindi niya hahayaan na kunin ng mga dragon si Teresa. Habang inilunsad ni Liza ang kanyang pag-atake mula sa isla, ang mga mata ng pulang dragon ay nagradiated ng kapangyarihan na nanag sa mga pag-atake ng iba at tumagos ito sa maraming layer. Doon, nagmamadaling nagpaputok si Yu ng bala na nagpalihis sa takbo ng kapangyarihang ito tulad ng isang uri ng panlilinlang sa pisika. Ngunit sa kabutihang palad, salamat sa plot ng bida, gumana ito at nawala ang kapangyarihan. Nang makita kung gaano kasama ang sitwasyon, sa loob ng control room, mabilis na inutusan ni Haruoka ang lahat na umatras kaagad, lumipat sa pinakamababang altitude na posible. Sa oras na ito, ang pulang dragon ay nagpakawala ng isa pang pag-atake sa isla, na tumusok sa lahat ng may napakalaking mapanirang puwersa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang control room ay nagmamadaling nagulat na ang pangkat ng pag-atake ay bumalik. Nang marinig ito, agad na iniutos ni Haruoka na kumilos ng mabilis at umalis sa lugar ng sabay-sabay. Samantala, ang lahat ay nakatipon pa rin sa infirmary, nag-aalala tungkol kay Teresa. Si Liza at ang iba ay nalulungkot dahil wala silang magawa para tulungan siya. Sa sandaling iyon, lahat ay tumakas at marahil sila ay natalo. Sa tahimik na oras na ito, biglang tumalikod si Mitsuki at naunang umalis. Nang makita siyang umalis, mabilis na sinubukang sundan siya ni Yu, ngunit bago niya magawa, pinigilan siya ni Haruoka. Pinasigla niya si Yu, at sinabing salamat sa kanya na lahat ay nakabalik ng ligtas. Mapagpakumbaba, sumagot si Yu na ang kredito ay dapat na kay Hanoka sa halip. Ngunit gayunpaman, nabigo ang operasyon, at hindi sila pinabayaan ng Nifle ng madali. Sa sandaling ito, si Mitsuki ay nasa deck, at si Yu ay tumakbo palabas upang ibahagi ang kanyang iniisip sa kanya. Si Mitsuki ay malalim na sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi. Ngunit patuloy siyang pinasigla ni Yu, na sinasabing hindi siya susuko. Pagkatapos ay ipinaalala nito sa kanya ang pangako nito kay Liza. At patuloy na hinikayat ni Yu si Mitsuki na ayaw niyang patuloy niyang pasanin ang lahat ng responsibilidad ng ganoon, na nagpapaalala sa kanya na huwag sumuko. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo gamaan ang pakiramdam niya at medyo naaliw.